Ayun mga kalahi, mayroon tayong isang lugar dito na papasukin na kung saan dito nila nanay muna pinapatulog yung mga guests bago nila lulutuin. So tama ba ng pagkaintindi nyo? Dito nila pinapatulog ang kanilang mga niluluto. Yung mga foreigner daw na iniluluto nila dito. So bakit naabandonado ang lugar na ito? Dahil sa ganda naman makikita nyo. Nakakatakot, baka bumagsak na. Ilang taon na 5 years na lang. 5 years na abandon. 10 years na siya. Dito. Baka umabot na 15 years na ngayon. Dito, ang ganda. May mga So nandito na rin tayo ay aakyatin natin ng isang area. Nadaan para hindi ka mabasa. Ay nay baka ano kaya nyo kayang i-ano yun dyan nay akyatin po. So ito yung kawa na pinaniniwalaan kapag sa antiki ka. Kaya malalaki yung kawa nila dito dahil pinaniniwalaan daw na lutuan daw ito ng mga tao. So syempre taga antiki sabi nila marami daw aswang. Hindi po totoo yun. Pero totoo yun ay na may mga aswang kaya sa antiki. Kami ang aswang. Kayo ang aswang. Kami ng mga tao dito nabuhay, di ba? So ngayon, napatunayan natin na si nanay pala ay aswang dito sa antiki. Lahat ng mga tao, dadalhin namin sa kawa, lulutuin namin agad. So mayroon daw 6 na kawa dito na kung saan makikita natin at dito daw nila niluluto ang mga tao. So ibig sabihin ay dito nyo niluluto yung mga tao. Opo. Wow. 'Di ba? Foreigner at saka local, lahat-lahat yung dyan. So pupunta tayo dito ngayon para makita yung kawa na pinaglulutuan daw nila nanay ng mga tao. 'Di ba? Nakakapangilabot yung kwento na yun, pero kung aalamin natin ang totoong history talaga ay maa-amaze tayo. So paakyat tayo. Oh, Ayun na sila. May abandonadong resort kasi dito na kung saan dito nila niluluto yung mga tao na idinadala nila dito. Natawag dito sa Bitter Slug. Dito po. Bugtong Batuin. So part rin po ng Bugtong Bato ito nay. Kasi sa taas lang ko ng post, di ba? Marami dati dito nang pupunta. Marami na kayong naluto dito nay. Opo. Ay marami na daw. So abandonado na talaga. Yung kanya pa, people like, sir, you cook? Yes, sir. Yung ganon? Sabi niya, You cook. Madam, you, because of you, yes, sir. About you. Kaya pala tinawag ng mga aswang ang taga-antiki kasi nagluluto sila ng tao. Totoo naman kasi. Dito nila nanay niluluto. Dito nila nanay niluluto. Ang mga tao. Oo, si nanay aswang siya sabi niya. Dito sa kata. Wow. Grabe ang nakapangilabot. Dito. Ang kawa na dati. Malaking kawa yan ay. Opo. Meron isahaan, meron 3, 2, ano saka anin. Ano kayong pakiramdam pag niluluto, no? Masarap sa pakiramdam. Ay, wow! Wow. Grabe, ang laki! Pang ilang tao to na ang niluluto nyo dito? 3, sir, kasi dyan. 3 tao ang niluluto ni nanay dito. Tao yung niluluto nyo dito, Nay. 3 tao talaga. Dito na 1 tao lang ang niluluto nyo. Tapos, ayun, 6, kasi dyan. Ay, mayroon pa doon, no? Diba? 1, 2, 3. Tapos yung sobrang laki, 6, kasi dyan. Ayun, ito yung sobrang laki. Tapos, Matagal na itong ingat. Tagal na to. sarado. Mga ilang taon na po. 5 taon na lang sa Ibig sabihin yun, sikat po. Maraming pumupunta. dito. Ay na lahat dito. Minsan lang Wow! Wala nila niluluto yung tao. Niluluto yung tao. Hindi kinakain guys, alam niyo na yun. Ito pang-6 na tao. Wow, ang laki. So ano yun, Nay? Yung kabila na yun? Ano yung kabila na yun? Parang abandona, part din yan nito. Puntahan natin yun. Ang laking kawa. doon. Punta tayo doon. Punta tayo, Nay, doon, Nay. Sige. May daanan. Siguro mayroong dadaanan din.
Grabing kawa, ang laki. Ang laki. Paano ito nagagawa, Nay? Halimbawa, siyempre matagal na to, matanda pa sa akin to. Antik na yan, sir. Matanda pa yan sa akin eh. Matanda pa to sa akin tong mga to. Pwede natin iyan, oh. Namana sa lula ko pa to. Wow, grabe Ibig oh. sabihin mas matanda pa sa'yo to. Mas matanda pa. Mas mauna pa sa lula ko to eh. Antik na yan. Tagal na galing pa yan sa ano, sir. Hamtik. Nilutuan Hamtik nila antique ng, po. po. Asukal. Hindi ko pa bato, na-try diba? na Maluto. Mm-mm. Sa Pero ganito. dito sa Antique talagang uso yung mga malalaking Oh, kawa. kaya nga tinawag na maraming aswang sa antique kasi yung nagluluto silang tao. Kami mga aswang. Yung mga aswang, mga taga-antique. So tara. Hindi kinakain, di ba? Dito tayo. Alam mo sa ibang lugar kasi kinakatakutan nilang aswang. Dito sa antique wala yan. Niluluto. Nagluluto sila ng tao. Puntahan natin doon sir, Puntahan para natin. ano kayo. Maganda sana. So tapos yun mamaya, papasukin natin yung doon. Titignan natin kung pwede. Sobrang pagkakalamat natin kay nanay dahil tulis yung pastor niya sa atin dito sa kanilang report dun sa Kasi ako nag-market dati ng mga guest noon. Dito po, Nay. Opo. Sige. Can you imagine ilang taon na si nanay? Ito, nag-overnight. 50 plus na si nanay pero napakagaling niya pa rin. Pakalakas niya. 56 na yun, no? Oo. Malapit na Kasi nga sabi ni nanay, aswang daw siya. Ang aswang hindi tumatanda. Tandaan niyo yan mga kalahi. Tanim nila oh. Ano yun? Di ba tinatawag ng mga foreigner? Apo. Ito dito to. Saan po? Ang karamihang bisita nyo dito dati na puro foreigner. Opo. Grabe no. Foreigner yung may-ari dito sir eh. Foreigner. Opo. Ang ganda, no? Ayun mga kalahi, mayroon tayong isang lugar dito na papasukin. Na kung saan dito nila nanay muna pinapatulog yung mga guests bago nila lulutuin. So tama ba ng pagkaintindi nyo? Dito nila pinapatulog ang kanilang mga niluluto. Yung mga foreigner daw na iniluluto nila dito. So bakit naabandonado ang lugar na ito? Dahil sa ganda naman makikita nyo. Wow. So papasukin muna natin to. Napakaganda. Sana dito sir. Oh. Tabi-tabi lang po. Lang pero totoo yun sir. Oh, di ba? Dati. Ano to, Nay? Namatay yung may-ari. Pwede mag-akyat. Ano Pwedeng po yun, umakyat. nung simula nung namatay, natigil na rin to. Pwedeng umakyat pero dahan-dahan tayo. Oo, dandahan lang, mag-ingat lang. Ang ganda. Baka may mga kubra dito, no? Wala talaga sir. So ito yung area na kung saan, wow, 50 na tao, makakasya dito sa kulugan. grabe ang ganda dito. Pero Tulog dito, open natin to eh. init ang pakiramdam. Libre pala to. Ay, may ano ito sir, entrance papasok. Ay, ikaw dito to. Oo. 300 ang overnight. Overnight. Ay, wag na tayong umakyat dito. Ano yan, marupok? Marupok. Uy, 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 uy. Tingnan mo yung ano nila, yung hawakan. Hagdan. Bibilangin natin to ha. Kung pitong hagdan ito, kung pitong hagdan ito, totoo talagang may aswang dito. 1, 2, 3, 4, Binilang 5, 6, 7, 8. So 8 na hagdan, hindi siya ano, Kaso nga lang guys, hindi siya bahay ng aswang. katulad nung ex mo, pag nakahanap ng iba, marupok. Uy, ano 'yun? Wow. Lupok kay daling. Ayusin na yo. Ang hirap. May nakatira pa doon sa taas. Uy, sir. mag-ingat ka diyan ha. Saan po, Nay? Doon sa taas. Ano po ito? Ito yung daanan na to sir, mayroong bahay na nakatira doon sa taas. May mga kabahayan pa rin po Opo. dito. 5 bahay pa doon sa taas. Ay, ang ganda ng CR nila oh. Sabi ko nga kay sir kanina eh. Ganda diba, tiles? Pati lababo. Naku, Nay, mayroon akong nasisense dito. Nakakaramdam ako. May asin. May nakakaramdam ako. Iba yung pakiramdam. Mga kalahi, kayo na yung bahalang umalam. Pag may problema ka, dito ka magpunta. May asin. So, takot ang mga aswang sa asin. May halaman, magandang bulaklak pa, di ba? Ang ganda. Itong area na ito, Nay, dinadaanan paggabi to walang tao, Nay. Oo. Kaya pala iba yung pakiramdam ko dito. Iba yung pakiramdam ko. Baka iba yung nakatira dito, di ba? Iba na, Nay, mga tiyanak na. Mga tiyanak na, Nay, ang nakatira dito. Mga tiyanak. O, tiyanak na umiiyak. Ginagawang hideout ng mga magjowa to. Ayan, tignan nyo.
Gusto mga jowa-jowa, mga bakla dito. Dito, Nay, dito. Kasi mahilig sila mag-ingay dati dito. Dito, Nay. Hindi rin pinagbabawal. Hindi. Walang bawal dito. Grabe, oh. So, ngayon, it's time para pasukin natin yung isang ganito rin. Nakakatakot dyan. Ops. Ano yan? Parang tumataas yung balahibo ko pag pumapasok sa ganito. Mainit sa taas eh. Pinapanood ko kasi si Cobra Friends sa mga ganitong area, may mga ahas. Wala! Grabe. Linggo, nandito kami. Tingin din. Ang ganda. Grabe, oh. Sa palagay mo estimate na sa 100k ito. Ay, mahigit ito. Sobra, no? Sa palagay ko na lang mga 300k. Di ba? Ang ganda. 300k ang pinagawa o yan 300k. Sumubra pa. Kasama na sa mga labor yun ha. Mga halublak at Halublak Mm. pa. Teka, dalawa pala kayong nandito. Pasensya na ah. Anong dalawa? Mag-isa lang ako, no? Bahala kayo. Mata nyo naman at utak yan eh. Paniwalaan nyo yung gusto nyong paniwalaan. Ikaw babae ka? Lintik ka? Akala mo hindi ko alam kung anong nililihin mo? Para sa mga kalalakihan, kapag ba ang palay na ang lumapit sa manok, tutukain nyo ba agad-agad? Ano naman ang napapala nyo pagkatapos? Kung bakit ko natanong ito, dahil may kinalaman to sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Karanasan ko ito nang minsan akong madestino sa malayong probinsya dito sa Luzon. Taong 1992 pa po ito nangyari, Miss Clar. Isa po akong erector noon. At kami ang gumagawa ng mga tower ng komunikasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Depende kung saan kami ipapadala ng kumpanya. Kayo na din po sana ang bahalang umayos sa kwento ko. Dahil hindi po talaga ako mahusay sa pagsusulat ng kwento. Pero gusto ko talaga tong ibahagi sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dado. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Uy, Dado, balita ko, liblib na sityo daw yung pupuntahan natin ngayon ah. Ay naku, siguradong alak na naman yung magpapainit ng mga gabi natin at hindi chicks. Ewan ko sa'yo. Ang hilig mo talaga sa babae. Di mo naman sineseryoso. Mabuti may pumapayag na panandalian lang sa'yo, Diego. Yan yung sinasabi ko sa'yo, pre. Dapat mong matutunan yan para ma-enjoy mo naman yung buhay mo. Boy, di bali na lang, no? Baka nga hindi mo pa alam na kailang panganay ka na eh. Wala ba mangyari yan, pre? Maingat kaya to. Hindi naman porket babaero ako eh. Wala na din ako magiging pakialam sa magiging anak ko kung sakali, no? Ayoko lumaki silang katulad ko na walang ama. Oh, yun naman pala eh. Di tigil-tigilan mo na yung panchichicks mo. Di ka palaging ligtas dyan. Ito na nga eh. Paniguradong mahihinto ako dahil liblib na naman tayo mag-i-stay ng halos 2 buwan. Ay naku, sana naman hindi kalayuan sa bayan yung magiging barracks natin. Hoy, yung dalawa dyan, babae na naman ba yung topic nyo? Ay, sus Ginoo. Foreman, hindi ba't kilala mo naman ako? Iwas naman ako sa ganyan eh. Ito lang kapatid mo. Lagi akong gustong kausap tungkol sa mga chicks niya. Akala niya yata madadala niya ako. Oh, bakit? Hindi ba? Ang importante sa kaligayahan kita ni Yaya at hindi sa ibang masamang bisyo. Loko, hindi ba masamang bisyo yung pagiging babaero? Aba, syempre hindi. Ang tawag lang doon, masarap na bisyo na hindi masama. Mahaba ang biyahe at nakakapanlata. Pero hindi namin yun napapansin, lalo pa at kwela talaga ang mga kasama ko. Idagdag pa na malakas ang hangin mula sa likuran ng pick-up van na sinasakyan namin. Pag-aari yun ng manager namin at siyang nagsisilbi din naming driver tuwing madidestino kami kung saan-saan. Mula sa Bulacan ay tumulak naman kami noon papunta sa Masbate. Higit sa 12 oras o minsan ay inaabot pa ng 14 hours ang haba ng biyahe.
Depende pa kung dire-diretso o pahinto-hinto kami. 7 kami sa grupo. Isang time checker na siya ding nagsisilbing tagaluto. Isang foreman, 2 helper at 3 erector. Foreman, 2:00 na ng hapon ah. May tatayo pa kaya natin ng buo yung barracks nito? Makakapagpatayo tayo siguro, Isay, kaso hindi natin matatapos. Baka gaya lang din ang dating gawi. Magkakamping muna tayo dun sa ilalim ng kulambo. Ayos lang yan. Ang importante, may apoy tayo tsaka usok. Safe naman siguro tayo dito eh. Tayong mga lalaki siguradong ligtas. Paano to si Isay? Sus, may sasakyan ako no. Pwede nga ako dun matulog. Tsaka huwag niyo nga akong minamaliit. Baka nga mas malakas pa ako sa inyo eh. Kaya nga pre, tingnan mo naman kung gano'ng kalaki yung katawan niya no. Sino si Raulo naman magtatangka magkamali dyan? Baka nga daganan lang sila ni Isay, mamamatay na sila eh. Hoy, alam mo ikaw Diego, kapag ikaw ang nagsasalita, hindi ko alam kung pinupuri mo ba ako o nilalait mo ako eh. Pwede bang parehas? Teka, masakit yan. Rambo yung tsinelas mo. Teka lang, ang kapal ng swelas niyan, Brad. Babakat talaga ulit to sa mukha mo kapag hindi ka umayos. Hoy kayo, kung magsisimula sana kayo ng pagbuo ng barracks ngayon, baka may maging bubong pa tayo bago magdilim. Kuya, pwede bang magpahinga muna tayo ngayon? Pagod na yung katawan ko sa biyahe. Parang binugbog. Wow ah, hiyang-hiya naman yung driver nyo no? Ayos lang yan, Isay. Ilang oras ka lang naman naghirap eh. Sa mga susunod na araw, pa-check-check ka na lang ng papel tapos paluto-luto. Ah, talaga ah? Yun lang palang alam mong trabaho ko, Diego eh. O sige, simula bukas, ikaw na ang mamamalengke at maghuhugas ng mga platong kakainan nyo. Ano, okay ka doon? Ano ba naman kayong dalawa? Hindi na kayo nagkasundo. O sige na, magpahinga na lang muna kayo kung gusto nyo. Basta bukas, tatapusin yung magiging barracks para sa susunod na araw. Makapagsimula na tayo ng trabaho. Hindi pwedeng mauna pa ang kagamitan bago matapos yung titirahan natin. Oo na. Teka, tindahan ba yun? Ayun no, nagbubukas pa lang siya. Wow, may mga chicks pre. Si Raulo ka talaga. Basta makakita ka lang ng hita, nanginginig ka na eh. Teka, saan ka pupunta? Hoy! Bibili lang ako ng yosi. Hintayin niyo na lang ako dyan. Lahat kami noon ay nakatingin lang sa gagawin ni Diego. Hindi kasi kalayuan sa napili naming tatayuan ng barracks. Isang may kalakihang tindahan ang nagbukas. Babae ang nag-aasikaso doon. Balingkinitan at kahit sa malayo ay malalaman mong maputi ang balat. Nailing na lang ako nang agad na lapitan ni Diego ang babae. Paniguradong didigahan niya na naman yun at uutuin. Pero nagtaka kami nang bigla na lang parang nawala ang ngiti sa labi ng katrabaho ko. Namili pa din naman siya ng sigarilyo. Pero hindi tulad ng inaasahan ko. Natatambayan niya pa yung babae sa tindahan. Ang bilis niyang bumalik nun sa pwesto namin at mukhang dismayado yung muka. Oh, ano naman nangyari sa'yo at mukha kang binagsakan ng langit at lupa? Binasted ka, no? Kala mo kasi lahat ng babae maaakit mo sa kalokohan mo. Ayan, nakahanap ka din ng katapat mo. Ano? Ano mo pinagsasabi mong dabyana ka? Ano inakit? Hindi nga ako nakapagsalita ng kahit ano eh. Bakit pre? May nangyari ba? Hindi ko nga matitigan sa mga mata. Paano ba naman? Hindi ko alam kung saan nakatingin eh. Ano? Anong ibig mo sabihin? Salimpat yung mga mata, pre. Anong salimpwat pre? Banlag ba o duling? Hindi. Hindi ko masabi kung alin doon. Parang wala sa pagpipilian na sinabi mo eh. Sira ulo. Ano pala? Stoy, huwag ka naman lakasan. Malaki din yung tenga niya eh. Baka marinig tayo. Ano nga kasi yun? Paano bang salimpwat? Hindi ba yung banlag naman normal yung mga mata? Kapag natutulala lang sila nababanlag. Tapos yung duling, nagkakadikit yung mata sa gitna. Pero siya, hindi eh. Magkahiwalay. Nasa magkabilang dulo ng mata niya yung mga itim pre.
Gago, ang weird talaga. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Ganun talaga yung mata. Ang talim pa tumingin. O sige nga, imagine ninyo yun. Impit na natawa si Isay noon kagaya ng iba naming kasamahan na nakikinig lang din kay Diego. Ako naman, pilit na kinokontrol ang sariling matawa. Kahit ang totoo, tawang-tawa na ako sa nai-imagine ko. Alam ko namang mali na pagtawanan ng kalagayan ng iba, lalo na yung may kondisyon sa katawan. Pero kung maririnig at makikita nyo lang talaga kung paano imuestra habang kinukwento yun ni Diego, matatawa din talaga kayo. Pilit niya kasing ginagaya yung matanong sinasabi niyang babae. Oh, paano? Okay na ba kayo dyan? Doon na ako sa sasakyan ko ha. O sige na, kaya na namin to. Ano ka ba? Magpahinga ka na doon dahil maaga pang babangon bukas para maganda na almusal. Ay, oo nga pala no. Oy Diego, pahingin nga isang yosi para bukas habang nagluluto ako. Siguradong malamig dito sa madaling araw eh. Manghihingi ka na lang, naguhoy ka ba? Wala ba akong pangalan? Hindi mo ba naririnig? Binanggit ko kaya yung pangalan mo. Ayan na naman kayong dalawa eh. Marinig kayo nun ni Foreman, baka pag-untugin pa kayo nun. Ito kasing si Diego eh. Napaka-sensitive. Kita mo yan, nanghihingi na nga, naninisi pa. Sige na, mamili ka na lang ng sarili mo sigarilyo. Tignan mo to, napakadamot. Oy, Diego, ba't hindi ka na lang ba sumama dun sa sasakyan ni Isay at dun na kayo mag-away? Kahit magsigawan kayo dun nang walang makarinig sa inyo. Abay gabing-gabi na kung mag-away kayo, dinaig niyo pa yung mag-asawa. Kadiri naman. Tsaka ikaw, Isay, sino bang nagsabi sa'yo na pwede ka manigarilyo? Nakahanap ka na naman ng dahilan mo ha. Sige na, pumunta ka na doon. At kung lalamigin ka bukas, magkape ka na lang. Sus, parang isang stick lang naman, Foreman eh. Bakit kapag dalawa na yung sinindihan mo, saan mo isasaksak yung isa? Sa ilong mo? Natural, isa lang. Pero dyan ka magsisimulang malulong sa sigarilyo. At saka kahit ganyan ka, pinag-iingatan ka namin, aba. Mayayari ako sa supervisor natin kapag may nangyari sa'yo. Oo na. Ano ba naman yan? Sermon na nga sa bahay bago magtrabaho. Sermon pa din hanggang dito. Makatulog na nga lang. Aswangin ka sanang Diego ka. Magdamot-damot mo kasi eh. Kung binigyan mo na ako kanina, edi hindi na sana makikita yung... Isay! Eto na po. Opo, paalis na. Ang laki ng pagkakangisi ni Diego noon habang pinapanood na umalis si Isay. Si Isay naman, sumenyas pa ng bad finger kay Diego bago tuluyang sumakay sa sasakyan niya at nagsara ng pinto. Natatawa na lang akong pumwesto sa tabi ni Diego ng gabing yon. Nasa loob kasi kami ng kulambo na nasa ilalim naman ng malaking puno. 2 malalaking kulambo ang dala namin. Kaming 3 ni na Diego at Foreman Doming sa isa, habang yung 3 pa naming kasama ay nasa kabila naman. Pasado 10:00 na nang tuluyan akong gupuin ng antok. Malamig nga doon, at kahit makapal na kumot na ang gamit ko, nanginginig pa rin ako. At nang madaling araw na maalimpungatan ako, hindi naman ako naiihi, basta't bigla na lang dumilat ang mga mata ko. Nakatihaya ako noon kaya kitang-kita ko ang malalaking sanga ng puno. Maliwanag din kasi ang liwanag ng buwan ng gabing yon. Pre, Anak nang, grabe ka naman pre. Ba't ka bumuboyong sa tenga ko? Ang tindi ng trip mo ah. shh, huwag kang maingay. May malaking ibon oh. Ano? Tignan mo, doon sa may sanga, dito sa mismong tapat natin. Sabihin mo sa akin, may ganyan ba kalaking ibon ha? Normal ba yun? Nasaan ba? Wala naman ako Teka, ano yan? Anong klase yun pre? Bakit parang umiilaw yung pula niyang mata? At saka, laki nun ha. Ibon ba talaga yun? Bakit parang hugis tao? Ewan ko, pagising ko kanina, nakita ko na yun na nakatingin sa akin eh. Anak ng 7 tupa naman oh. Teka muna, ano to nalalaglag? Ano yun? Bakit? Teka,
Ano yan? Bakit ang lapot? Gagi ang baho. Ay. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Ay, ingay nyo Natutulog ako dito. Tsaka bakit ba kayo nagtutuwad dyan sa labas? Alalim na ng gabi Ano yun? Ang lakas naman ng hangin Ano yun? Hoy, Dato, Diego! Nag-inuman na naman ba kayo sa pagtulog ko May trabaho pa bukas. Bilisan nyo na tapusin yan. Hindi na namin nagawang ipaliwanag kay Kuya Domeng kung bakit kami nagsusuka. Ang hirap kasing kontrolin ng pagsusuka na nararanasan namin ng sandaling yon. Para kasing dumikit na sa ilong ko yung amoy ng likidong nasa kulambo namin. Hindi siguro yun napansin ni Kuya Domeng dahil nang makaraos kami sa pagsusuka at bumalik na sa loob ng kulambo, tulog na siya ulit. Pre, wala na siya. Wala na yung malaking galit na ibon. Parang hindi ako naniniwalang ibon lang yun, pre. Sobrang laki. Tapos yung katawan niya mukhang katawan ng tao. Manahimik ka na nga. Lalo mo lang tinatakot yung sarili mo basta ibon yun. Wisit, sumasakit yung sikmura ako sa kakasuka. Nalalambot tuloy ako. Ako naman para naubusin ng lakas. Nagutom tuloy ako bigla. Kakain ka ba? Hindi na siguro. Ayoko na lumabas ulit. Bukas na lang siguro ako kakain. Ilang oras na lang din naman Mabuti pa, matulog na lang tayo ulit. May trabaho tayo bukas. Kailangan may itulog tayo kahit papano. Ganun na nga ang ginawa ni Diego. Pero matapos ang nangyari, hindi ko na ulit nahanap ang antok. Sa halip ay muli kong sinasariwa sa isip ang nakita. Medyo madilim kasi at parang anino lang nung katawan ng ibon ang nakita ko. At kung hindi ako nagkakamali, may kurba yon, kaya po pwedeng babae siya. Hindi ko naman masabing manananggal dahil buo ang katawan. Nang mapagtanto ko na papunta na sa hindi kapanipaniwala ang mga naiisip ko, ipinilig ko na lang ang ulo at pilit na pumikit. Kahit marami naman kaming naririnig na kwento tungkol sa mga aswang, hindi ako naniniwala noon. Marami na kasi akong napuntahang liblib na baryo. Pero ni paramdam mula sa mga ganong klaseng nilalang, wala naman akong naengkwentro. Hoy, gising na! Dado, mamaya dyan ka na din maliligo. Sige ka. Ito na, babangon na. Aray ko, ang sakit ng katawan ko. Sus, kainan mo na lang ng almusal yan. Mawawala din yan mamaya kapag nabugbog ka na sa kakatrabaho. Sinabi ko na sa'yo, Dado, na itulog mo na yung kagabi. Nakatulog ka pa yata habang nakaupo at nakasandal ka lang dyan sa may puno. Talagang malalakit yung katawan mo dyan. Yung ano ko kasi, yung wet packs ko parang nangapal. Tinubuhan yata na makapal na kalyo. Ayun parang walang pandama Naku, di pati mo manhid. Ha? Anong ano? Alam mo na yun, yung soup number 5. Ha? Oo nga parang nadamay nga din. Sira ulo naman tong si Dado Alam nang may babae dito Umayos nga kayo. Baka tuhurin kita dyan Ewan ko na lang kung hindi mawala yung pangmamanhid niyan. Pasensya na Isa Siguro umalis ka na lang dito para hindi mo makita. Pinapagising kasi kayo sa akin ni Foreman. Oo na, gising na nga ako. Diego, wala talaga akong pakiramdam Kahit anong lapirot ko, wala talaga. Hampasin mo kaya yung likod ko, pre. Yun, magandang exercise yan. Teka, kukuha muna akong pamalo Ano bang gusto mo? 2x2 o yung tubular na bakal? Sira ulo, babalian mo yata ako ng balakang ang gusto ko lang makaramdam dahil namamanhid. Edi ayos yan. Mababalian ko lang hindi mo namamalayan dahil manhid. Kung sa'yo ko kaya ihambalos yung 2x2 at tubo. Ang kulit nyo ding mag-away, no? Manahimik na nga kayo. Bilisan nyo na tumayo na kayo dyan at mag-almusal na kayo. Ikaw naman, Dado. Mawawala din yan mamaya. Bakit ba kasi paupo ka na tulog? Ang laki-laki naman yung higaan nyo.
Paano? May nakita kami malaking ibon na nakadapo sa sanga ng puno na yan kanina madaling araw. Nakakatakot ka eh. Kakaiba yung itsura niya. Ano? Malaking ibon? Buti hindi ka pa dinagit, Diego. Pinagdasal ko pa naman kagabi na sana aswangin ka. Nuknukan ka kasi ng damot eh. Ayun tuloy, nagkatotoo. Anong aswang? Sira ulo. Baka ikaw yung mga aswang sa akin. Uy, kadiri ka. Sa bantot mong yan? Di bale na lang no. Magtsatsaga pa akong amuyin yung kambing kesa sa'yo. Ba yung sama mong dabyana ka no? Kala mo naman mukha kang mabango. Ang asim mo din kaya tignan. Ang itim pa ng batok mo. Kung batukan kita dyan, gusto mo? Normal naman ang naging maghapon namin noon. Tulong-tulong kaming itinayo yung barracks, kaya natapos naman namin agad. Gawa lang po kasi yon sa light materials. Purdos-purdos at plywood, kaya hindi naman mahirap ikabit. Dado, ang tahimik mo. Yung kagabi pa din ba iniisip mo? Alam mo, akala ko panaginip lang yun eh. Sana nga panaginip lang yun, pre. Kasi hindi talaga ako makakatulog nito tuwing gabi kung nandyan siya palagi. Sa laki ba naman nun, hindi natin alam kung anong kaya nung gawin. Ano ka ba, pre? Gawa na yung barracks natin kahit papaano, no? Kumpara naman sa kahapon na tanging kulambula yung protection natin. Kaya mamaya kahit papaano, sarado na yung tutulugan natin. Dumapo man siya dyan sa puno, pabayaan na lang natin hanggat hindi naman tayo inaano. Yun na nga eh. Sana ganun lang talaga siya. Sa tingin ko din naman, harmless yun eh. O ano, tara, inom tayo. Namili si kuya ng 2 bilog doon kay Leng. Pampatulog daw. Leng? Oo, si Leng. Yung may-ari ng tindahan. Yung sa limpot yung mata. Ah, Leng, tapos Duleng. Sira ulo. Aba, buti may alak siyang tinda, no? Kaya nga eh, mabuti na lang talaga. Wala pa kasi nabitbit na alak to si Isay. Buisit. Sige na, halika na. Ikaw na nga lang yung wala dun eh. Wala ako sa mood uminom pero sumama ako. Haharap na lang siguro ako sa kanila pero tatanggi sa alak. Sa totoo lang, ayoko rin talagang makatulog ng mahimbing. Nang mga panahong yon, hindi ko alam na malala pala ang anxiety ko. Takot ako sa mga bagay-bagay at advance ako palagi mag-isip. Palagi kong isinasaalang-alang ang mga pinakamalalang senaryo na posibleng mangyari. At dahil doon, kaya palagi akong alerto sa paligid ko. Oh, nandito ka na pala, Dado. Alam mo bang ilang beses ka nang tinatanong ni Leng sa akin? Nagtatanong pa kung may girlfriend ka na daw o asawa. Oh, anong sabi mo, Foreman? Ang sabi ko, single ka. At mukhang malakas ang tama niya sa'yo. Foreman naman eh. Sana sinabi niyo may anak at asawa na ako. Wow, pre. Siguradong palay na ilalapit sa'yo. Pagkakataon mo na yan. Kahit gano'n naman yung mata ni Leng eh. Sexy at makinis pa din yun. Hindi ko nalugi doon. Gago ka talaga, pre. Ayoko. Hindi ako papatol sa babaeng hindi ko naman gusto, no? Pero mukhang desidido ka makakilala eh. Oh, tignan nyo. Ayan na papalapit na. May bitbit lang kung ano. Mukhang malilibre tayo sa pulutan nito ah. Sabay-sabay silang napatitig sa likuran ko. Pero ako, hindi nag-abalang tumingin man lang. Wala pa sa isip ko noon ang mahibang sa isang babae. Ang gusto ko, makaipon at mapatayuan ng kahit simpleng bahay lang ang minana kong lupa mula sa lolo ko. Saka ako manliligaw at mag-aasawa. Sa ganung bagay na po talaga nakaset ang utak ko. Ayokong magbilang ng babae. Kaya hanggat maaari at kakayanin naman, isang babae lang ang gusto kong papasukin sa buhay ko, na sigurado akong magiging mabuting kabiyak at ina sa magiging anak ko. Hello boys! Mukhang nagkakasiyahan kayo ah. Oo. Ano ba yung dala mo, Leng? Para ba kay paring Dado yan?
Naku, hindi naman. Namili kasi kayo ng alak sa akin, kaya ito may libreng pulutan. Ito bopis yan. Medyo maanghang kaya sigurado ako. Tamang-tama lang yan sa alak nyo. Nako, maraming salamat naman, Leng. Nakabala ka pa. Naku, wala ho ito, Kuya Domeng. Kung hindi nyo mamasamain, pwede bang makiupo muna? Gusto ko kasi kayong makilala Sa pagkakaalam ko kasi, matagal-tagal din kayo dito. Mas okay siguro na magkakilala tayo, di ba ho? Aba, oo nga naman. Mas maigi nga yun. Mga almost 2 months din siguro kami dito. Pero kapag mas madaling matatapos yung isang tower, mga 1 buwan lang yun. Ganun ho ba? Mas okay siguro kung mas matagal. Ang ibig ko sabihin, mukhang mababait naman kayo, kaya magkakasundo talaga tayo. Ito, shot mo muna, Leng. Para naman maganda-ganda yung bonding natin. Naku, bawal kasi akong uminom Nawawala ako sa sarili ko kapag nalalasing. Konti lang naman to. Hindi ka malalasing dito. Yun na nga Madali kasi akong malasing. Naku, Isay, huwag mo na siya pilitin. Baka nga naman bigla siya maging wild dyan. Mahirap na. Oo nga, tama si Diego. Mahirap na, baka mapasubo kayong lahat. Miss, masyado ka nakadikit sa akin. Pwede ka bang umusad ng kaunti? Ganun ba? Pasensya ka na. Ang liit kasi ng upuan, tapos ang laki-laki naman ng katawan mo. Feeling ko kasi safe ako kahit dito ako sa braso mo makatulog. Mga pre, pass muna ako kasi parang sumasama yung tiyan ko. Naku, mukhang nabalis ka, pre. Ang aga pa. O siya, sige na. Bago ko pa magkalat dito. Dali-dali na nga akong tumayo noon at lumayo sa kanila. O mas maiging sabihin na lumayo mula doon sa babae. Kakaiba kasi ang pagiging malapit niya. Ramdam ko na nang aaki talaga siya. Patnubay lang po ng mga matatanda. Idinidikit niya kasing pilit ang hinaharap niya noon sa braso ko. Pero ang nakakatawa, imbis na maakit ay naaalibadbaran ako. Imbis na initan ay kinalabutan lang ako. Lalo nang saglit akong mapatingin sa kanya at magkatitigan kami. Napatingin tuloy ako sa kaliwat kanang bahagi ko. Dahil hindi ko alam kung saan ba siya nakatingin. Bago pa ako maging katawa-tawa sa mga kasama ko, umalis na lang ako. Hindi ako dumiretso sa barracks. Sa halip ay naglakad-lakad muna ako sa bandang kabukiran na nasa kabilang bahagi ng kalsada. Madilim doon, kaya pumuesto na lang muna ako sa isang banda at nagsindi ng sigarilyo. Grabe, dilim sa lugar na to. Kitang-kita yung mga bituin sa langit At kung anong liwanag ng kalangitan, yun naman ang dilim dito sa baba. Teka, ano yun? May tao ba dyan? Kung nagmumulto ka man at hindi na nanahimik, sinasabi ko sa'yo, ngayon pa lang, hindi kita matutulungan. Kaya huwag ka sa akin magparamdam. Wisit naman Wala na bang parte ng lugar na to kung saan ako makakapag-relax na maayos? Makaalis ng halang dito. Sa barracks na lang siguro ako matutulog. Nasaan ka ha? Magpakita ka na sa akin ngayong halimaw ka. Magtutuos tayo. Ikaw naman ang kakatahin ko at ipapakain ko mismo sa mga alaga mo yung gutay-gutay mo katawan. May tao ba dyan? Sino nandyan? Ay, buisit! Diyos ko, miss. Ginulat mo naman ako Pero tao ka naman, di ba? Ano naman sa'yo kung tao ako? Hindi. Hindi mo naman ako tutulungan, di ba? Ano ba kasing ginagawa ng isang duwag na tulad mo sa ganito kadilim na lugar? Parang lasing tong babaeng to Duwag? Ako, duwag? Oo, ikaw nga. Bakit? May iba ka pa bang kasama? Teka, dalawa pala kayong nandito. Pasensya na Anong dalawa? Mag-isa lang ako, no? Ha? Sino yung nasa likod mo? Ha? Saan? Wala naman Boo! Aray ko. Aray ko. Nabali yata yung bewang ko Apakaduwag mo, no?
Bakit ba kasi dyan ka nauupo? Matigas dyan eh. Lasing ka ba, miss? Amoy alak ka eh. Kaya pala ang lakas ng loob mo maglupasay dyan sa damuhan. Mabuti hindi ka natutuklaw ng ahas dyan. Hinihintay ko na nga lang na tuklawin na din ako ng cobra dito eh. O kaya bagsakan ng malaking bato sa ulo. Kaya lang, ang damot naman ang kamatayan sa akin. Ay naku, ewan ko ba? Kung magbibigti naman ako, lalabas na nagpakamatay ako, di ba? Di naman pwede yun eh. Ang gusto ko sana, mamatay ako sa disgrasya o yung sa natural na paraan. Miss? May sakit ka ba sa utak o baliw ka na talaga? Pasensya na ah. Pero bakit hinihiling mong mamatay na? Para magkita-kita na kami ng pamilya ko. Si tatay at yung mga kuya ko, pati na rin si nanay. Para magkasama-sama na kami. Kasi miss na miss ko na silang lahat eh. Miss na miss ko na talaga sila. Napanganga ako noon at hindi na nakapagsalita pa. Bigla ay kinain ako ng guilt dahil sa mga nasabi ko. Kusang kumilos ang katawan ko noon. Lumapit ako sa babae para damayan siya. Nakagat ko na lang ang pang-ibabang labi dahil ramdam ko sa paghaguluhol niya ng iyak ang bigat ng damdamin niya. Kung hindi ako nagkakamali, posibleng nagsosolo na lang siya sa buhay. Sorry sa mga nasabi ko, miss ah. May magagawa ba akong paraan para pagaanin yung nararamdaman mo? Araw-araw naman ganito eh. Ni minsan, wala namang nakapagpagaan ng bigat sa dibdib ko. Ganun ba? Pero baka makatulong ako. Sabihan mo lang ako. Sigurado ka? Tutulungan mo ko? Oo, pero kung kaya ko lang ah. Sigurado ako manilang sa iyo yung tulong na hihingiin ko. Talaga? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Para medyo sumaya ka naman kahit kaunti. Patayin mo ako. Ngayon na. Oh, bakit hindi mo kaya? Hindi mo kaya talaga? Isa ka palang walang kwenta eh. Diyan ka na nga lang. Miss, teka. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Umuwi ka na lang sa inyo at uminom ka na lang ng gatas. Duwag! Nainsulto ako sa mga sinasabi niya. Pero dahil likas na maunawain naman ako, hindi madrama at hindi mahilig magtanim ng sama ng loob, mas inuna kong sundan yung babae. Weirdo man dahil hindi ko naman siya kilala. Pero aaminin kong kinakabahan ako sa posible niyang gawin sa sarili niya. Hindi pa man ako nagtatagal na nakasunod sa kanya, napansin ko na yung isang kubo sa di kalayuan. Hindi yun masyadong pansinin dahil madilim. Pero dun ko siya nakitang pumasok. Kahit papano, nakampante na akong bumalik sa barracks. Mukhang okay naman na siya doon dahil nakita ko pang may nagsindi ng ilaw pagpasok na sa loob. Oh, may kainan pala banda dun eh. Maraming truck yung humihinto para kumain. Tamang-tama kahit pala hindi na ako magluto. Doon na lang tayo kumain. Makakapili pa kayo ng ulam na gusto nyo. Talaga? Mabuti naman at hindi ko na kailangang pagtiyagaan yung luto mo. Talaga ba, Diego? Kaya pala kahit tutong hindi mo pinapalampas eh. Aba, ikaw kayang bumuo ng tower. Ewan ko na lang kung hindi ka magutom pagbaba mo. Kaya pala, nauuna pa nga yung tiyan mo kapag umaakyat ka eh. At nagtsatsaga ka pa talaga niyan sa luto ko ah. Aba, natural, lalaki yan. Nandyan nakastock yung baon kong energy. Kapag lumiit yan, wala na din akong lakas nun, no? Sus, ang sabihin mo, hindi mo lang talaga kayang maging macho. O ano, kayong dalawa. Papunta na naman ba sa pag-aaway yan? Araw-araw na lang talaga kayong ganyan, no? Aba, huwag mo kong pagsabihan, pre, ha? Itong babaeng to, nagpapapansin kahit nananahimik tong tiyan ko. Ikaw din naman kasi nagsimula eh. Sukat pa naman sabihin mong pinagtsatsagaan mo lang yung luto niya. Nananaba ka na nga sa sarap ng luto nitong si Isay, lalaitin mo pa. Oh, kita mo yan? Kahit tong si Dado, alam na tumaba ka at lumaki palalo yung tiyan mo eh. Ewan ko sa inyo. Pinagkakaisahan niyo talaga tong tiyan ko, ha? Kapag itong monay ko naging pandesal, baka sabihin niyo kape na lang yung kulang. Naku, malabo yan. Sa takaw mong yan.
Alam mo, ikaw, punta ka na nga lang doon. Hindi ka naman nakakatulong dito eh. Oo na, ayoko din naman makita yung mukha mo eh. Wala lang akong choice. Pero ano ba, doon na lang ba kayo kakain o ako na yung o-order para sa inyo? Eh siguro pupunta na lang kami doon para makita din namin yung lugar. O sige na, umalis ka na. Gumagawa ka pa ng dahilan para magtagal eh. Sus, napakadumi talaga niyang utak mo. Tsaka huwag mo nga akong mautos-utusan. Oh, kayong dalawa na naman. Ano bang pwede kong gawin para magsitigil na kayo sa sagutan nyo araw-araw? Ilipat nyo na ng grupo yan. Ang galing talaga nitong dalawa, Por. Hindi mo pwede itong paghiwalayin. Mananahimik tong grupo natin. Eh, naisip ko nga eh. Siguradong lulungkot yung araw natin. O siya, bilisan nyo na yung pagbaba ng mga angle barat. Gutom na din ako. Yung tatlo ba, nasaan na? Nag-aakot pa po, Foreman. Pabalik na din siguro yung mga yon. Eh basta pagdating nila, sabihin nyo muna na kakain tayo. Mauna na ako dun sa karinderya para maasikaso ko na din kung saan tayo pupwesto mamaya. O sige kuya, susunod na lang kami doon. Ganun na nga ang ginawa namin. Nang dumating na yung tatlo pa naming kasamahan, dumiretso na din kami sa sinasabi nilang karinderya. Si Isay ang nanguna sa daan dahil dalawa sila ni Kuya Domeng na nakahanap ng karinderya nung umaga. Habang papalapit, saka ko lang naalala na parang yun ang kubo kung saan pumasok ang babaeng nakaengkwentro ko nang nagdaang gabi. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang nabuhay ang dugo ko. At hindi nga ako nagkamali. Lumapad talaga ang ngiti sa labi ko nang makita ko yung dalaga na isa sa nagsiserve ng pagkain kay Kuya Domeng. Bukod sa kanya, may dalawang matanda din siyang kasama doon. Yung lalaki ang kumukuha ng mga napagkainan na at naglilinis ng ibang lamesa. Samantalang yung matandang babae naman ang nasa counter at siyang naghahanda ng pagkain. Sa inyo po, sir. Ilang kanin at saka nakapili na po ba kayo ng uulamin nyo? Hi, miss. Order po ba kayo? Oo. Kung ano na lang yung mabenta sa inyo, yun na lang ibigay mo sa akin. Sigurado ka? Oo, may tiwala naman ako sa iyo eh. Saka hindi naman ako maselan sa pagkain. Kahit ano naman kinakain ko eh. Okay, sige. Pero, miss, hindi mo ba ako nakikilala? Ha? Hindi eh. Pasensya na ha. Pwede mo bang bitawan yung kamay ko? Oo nga pala. Pasensya na ha. Oo, sige. Bumalik ka na sa pagtatrabaho mo. Uy pre, anong drama mo? Ha? Anong drama sinasabi mo dyan? Oh, kaya ka pala humiwalay ng lamesa sa amin ha. Grabe, matindi ka pala kapag may natitripan ha. Naunahan mo ako kay ganda. Eh sige, ayos lang yan. Ewan ko sa'yo. Doon ka na nga. Pero teka muna, kilala mo nga yun? Liligawan mo o curious ka lang sa kanya? Ha? Magkaiba ba yun? Saka ang bilis mo naman. Gusto ko lang siya kilalanin, no? Hindi mo siya balak ligawan? Bakit pa ang dami mong tanong? At tsaka papunta na siya. Umalis ka na. Eh, mamaya na. Sir, eto na po yung order nyo. Kanin at sabaw? Oo. Di ba sabi mo yung pinakamabenta? Yan yung madalas na hanapin ng mga tao dito eh. At saka, libre na nga pala yan. May kailangan ka pa ba? O sige na, alis na ako. Pre, pakabusog ka dyan ha. Kakailanganan mo ng maraming lakas mamaya. Kasabay ng pagtalikod ni Diego ay ang pag-alis na din ni Yana. Hindi na ako nakapagsalita dahil hindi ko din naman inaasahan na gano'n ang ibibigay niya sa akin. Gusto ko pa ngang matawa, namangha ako lalo sa kanya. Kumpara kasi sa itsura niyang nakita ko nang nagdaang gabi, ibang-iba siya ng sandaling yon. Seryoso siya at mukhang hindi pala imik. Walang lungkot na mababasa sa mata niya. Mas lamang ang tapang na nakikita ko doon. Oh, eto ang ulam mo, iyo. Eh kumakain ka ba ng ginataan langka?
Aba, oo naman ho. Lalo na kung may sili. Ah, ganun ba? Teka. Kukuha ako ng siling labuyo. Oh, eto ba? Sapat na ito sa'yo. Oo, maraming salamat po, Lolo, ha. Paning, ako nga pala si Lolo Paning iyo. Pasensya ka na pala kay Yana, ha. Sadyang maloko lang talaga yung apo kong yon. Ayos lang po. Tsaka, Yana pala yung pangalan niya. Bagay po sa kanya. Ako naman po si Dado, Lolo Paning. Salamat po din dito sa ulam, ha. At saka, saglit lang ho, ha. Magdadasal muna ako. Pero, iyo, hindi yan libre, ha. Oo naman ho. At saka, masarap po talaga to, ha. Oo naman. At asawa ko yung nagluto niyan, si Olivia. The best talaga magluto yon. Kaya nga po kuwang-kuha ni Lola yung panlasa ko. Siguradong araw-araw po ako mapapakain dito. Mabuti naman kung ganon. Oo nga pala, bago ko makalimutan. Ikaw ba may gusto sa apo ko, iyo? Oo, hindi ho. Ang ibig ko sabihin gusto ko siya makilala talaga Pero ayos lang ho ba yun sa inyo? Hindi ko pa rin alam, iyo. Hindi pa kita masasagot sa ngayon. Baka siguro sa susunod na linggo. Ganun ho ba? O sige ho, ayos lang po. Mabuti naman at nauunawaan mo. O siya, sige na. Maiwan na kita dyan. Kumain ka na ng madami at huwag mo kalimutan magbayad, ha? Opo naman. Kahit naman hindi sabihin ni Lolo Paning ay malinaw na sa aking kontra siya sa ginagawa kong pagporma sa apo niya. O kung hindi man kontra, masasabi kong binabalaan niya ako, lalo na at dayo lang kami sa lugar nila. Lihim akong nangiti, lalo tuloy akong na-challenge na kilalanin si Yana. Nararamdaman kong hindi lang kasi siya ang magpapahirap sa akin, kung hindi pati na din ang lolo niya. Minsan lang kasing may babaeng makakuha ng atensyon ko noon. At alam ko sa sarili ko na kapag interesado ako sa isang bagay o tao, hindi ako basta sumusuko hanggat hindi ko nakukuha yon. Miss, teka lang. Mabigat tong bitbit ko Hindi kita masasabayan. Ginusto mong magbida-bida, di ba? Panindigan mo yan. Alangan naman ikaw yung magbuhat ng kanin baboy na to. 2 balde kaya to. Ako nga nahihirapan, ikaw pa. Putik. Ang kapal naman ng putik. Teka, yung tsinelas ko naiwan. Ay, nako, akin na nga yan. Pinapatagal mo lang yung trabaho ko Bumalik ka na lang doon sa inyo. Baka hinahanap ka na doon ng mga katrabaho mo. Hindi pa yun. May 1 oras pa kaming pahinga sa tanghali. Ay, bahala ka nga dyan. Ang kulit mo Hindi mo kasi ako sinasagot Hindi mo ba talaga ako naaalala? Hindi nga. Sino ka ba kasi? Di ba dayo kayo dito? Paano naman kita makikilala? Hindi ba't nagkita tayo kagabi? Lasing ka pa nga nun Ikaw yun? Oh, nasorpresa ka ba? Hindi. Pero nadismaya? Oo. Wow ang prangka mo naman. Oh, naalala na kita. Okay na ba yon? Umalis ka na dito. Paano kung ayoko? Oh, di maiiwan ka na dyan. Uy, teka lang. Ito naman Huwag mo naman ako iwan dito. Ang hirap maglakad sa putik Hindi naman ako nakabotang katulad mo. Uy! Buisit na mga putik to. Yana, hintayin naman Buisit naman talaga. Ang bigat mo siguro kaya ganyan ka na lang lumubog sa putik, no? Naku, sa komunika pa yata na paupo, Ayun, lumulubog na yung pit mo. Ha? Oo nga. Anong gagawin ko? Shh! Teka lang, huwag kang gagalaw. Huwag kang kakabahan dahil lalo kang lulubog dyan. Yung paghinga mo, huwag masyadong maingay. Ano? Paano? Sabi nang huwag kang magsasalita. Dito ka lang, tatawag ako ng tulong. Hindi kita makakaya kuhanin mula dyan Baka lalo ka lang lumubog. Dyan ka lang ha. Bilisan mo, pakiusap. Ka na nga kasing maingay. Nakagat ko na lang ang pang-ibabang labi noon.
Halos hindi na ako huminga. Nararamdaman ko kasing malambot na yung kinauupuan ko. At kahit konting galaw lang, lumulubog talaga ako. Halos tawagin ko na ang lahat ng santo nun. Lalaki man ay dinaga talaga ang dibdib ko. Ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na paglubog sa kumunoy ang ikamamatay ko. Maya-maya pa, halos maiyak na ako sa tuwa nang makitang paparating na sina Kuya Domeng, Isay at Diego. Pero habang papalapit sila sa akin, ay may napansin akong mali sa ekspresyon ng mukha nila. Kunot na kunot kasi ang mga noo nilang tatlo at hindi mukhang nag-aalala. Uy, Dado, tumayo ka nga dyan. Ano bang ginagawa mo dyan? Naglalaro ka ba ng putek? Ho? Por, hindi ho. Nasa kumunoy ako. Ano? Kumuloy? Teka pre, diyan ka na lang muna. Baka lumubog ka din dito. Oy, Dado! Nababaliw ka na ba? Oh, ayun oh. Nandito na ako. Lumubog ba ako, pre? Pero ang lambot dito eh. Teka lang Diego, huwag mong tapakan yan. Sabi kasi ni Yana. Ay nako, tama nga yung Yana na yun. Naglalaro ka nga sa putik. Grabe naman yung trip mo. Yan ba yung epekto sa'yo ng pag-uulam ng sabaw? Kitang-kita kong nakatayo naman ng maayos si Diego sa tabi ko. Lumubog nga ang paa niya sa putik, pero hanggang tuhod lang yon. Nang tumayo ako ay mabilis din naman akong nakatayo. Nakapako pa nga yung hangganan ng putik kung saan matigas ang lupa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Hiyang-hiya ako sa sarili ko, gayon din sa mga kasamahan ko. Sa kabilang banda, nakaramdam ako ng inis kay Yana. Ganun kadali niya lang kasi akong napaglaruan. Grabe naman pre, ganun kadali ka lang napaglaruan ng Yana na yon? Paano ko na napaniwalang nasa kumunoy ka? Masama ito. Mukhang mapupunta sa iyo yung karma para sa akin, pre. Anong ibig mo sabihin, Diego? Kasi naman, mukha ikaw yung pasusunurin ng babaeng yun. Hindi tulad ko. Ako yung sinusunod ng mga babae. Hindi nila ako magagawang utuin ng gaya ng ginawa sa inong Yana na yun. At saka, alam mo kasi pre, kung hindi kita nakita interesado sa kanya, baka ako yung unang lalaki na lumapit sa kanya kanina. Mukhang masaya ka pala nakaligtas ka, no? Dapat pala magpasalamat ka sa akin eh. Tingnan mo, lintik yung itsura kong to. Para akong batang nalublob sa putikan. Bilib din ako sa babaeng yun eh. Ano ba kasing ginawa mo para biruin ka niya ng ganyan? Kinukulit mo siguro, no? Kung sa bagay, kanina ka pa naming napapansin na parang patay na patay dun kay Yana eh. Ano ba nangyari sa'yo? Nagayuma ka ba? Grabe naman kayo. Patay na patay talaga. Oo pre, halatang gusto mo siya eh. Kaya halos hindi na maalis yung mga mata mo sa kanya. Kung gusto mo, tanungin ko pa si Kuya Domeng. Hindi ba kuya? Siguro tigilan na lang natin tong lover boy natin. Maging masaya na lang tayo para sa kanya dahil sa wakas may nakasungkit din ng pihikan niyang puso. Halos mamula ang mukha ko nang sabay akong kilitiin ni Isay at Diego. Si Kuya Domeng naman noon, akbay-akbay ako. Hindi na kami dumaan sa karinderya at umikot na kami sa kabilang side ng kubo. Total may daan naman doon. Pinigil ko ang sariling mapabaling ng tingin sa kainan. Ayoko kasing makita ang saya sa mukha ni Yana dahil nagtagumpay siyang pagmukain akong tanga. Pagdating naman sa barracks, dali-dali na akong nagtungo sa pinakamalapit na balon at doon ako naligo ng tuluyan. Mabuti na nga lang at tanghali. Mainit din naman, kaya inisip ko na lang na mabuti na ding naputikan ako. Napilitan kasi akong maligo ng dahil doon. Pre, favor naman oh. Samahan mo nga ako sa tindahan ni Ling. Ano? Bakit naman? Wala pa kasi sahod. Mangungutang muna ako doon. Oh, bakit kailangan mo pa ako isama? Hindi naman ako mangungutang ah. Alam mo naman pre, masyado ka mabenta sa lugar na to, di ba? Gusto ko na nga magselos sa'yo eh. Hindi ako ba utangin ng Ling na yun nang hindi ka kasama? Halika na, kanina pa ako yasing-yasi.
Sino naman nagsabi na hindi ka pa utangin kung wala ako? Hilig mong gumawa ng kwento, no? Hindi gawagawang kwento yun, no? Sinabi niya talaga sa amin yung kagabi bago siya umalis. Oh, ano sabi nyo? Pumayag naman kayo. Oo naman. Tsaka ito naman, parang isasama ka lang naman mangutang. Alam mo masama doon? Mga loko-loko pala kayo eh. Ginawa niyo pa akong pang-collateral sa babaeng yun? Anong gusto mong gawin namin? Sa isa nagkagusto eh. Kung sa akin lang yan, pagtsatsagaan ko na yan siling ha. Sigurado malilibre ako sa maraming bagay niyan. Only score pa. Alam mo, Diego, tigilan mo nga ako. Huwag mo ko'y tulad sa'yo. Hindi ko trip yung mga ganyang bagay. Oo nga, alam ko naman yun. Pero sige na, samahan mo na ako. Hindi naman siguro aabot sa punto na tataluin mo ako dahil sa simpleng bagay na pagsama lang. Ay, nako. O sige na. Tara na. Basta't bilisan natin ha. Mag-aalauna na. Kakaligo ko lang. Ayoko masabon ni Foreman ng walang banlawan ha. Alam mo naman yon, masyadong stricto pagdating sa oras. Oo, pre. Promise. Pagdating namin sa tindahan ni Leng, ang laki na agad ng ngiti niya sa labi. Pinapaikot pa yung buhok niya sa daliri niya habang nagsasalita. At pilit na nagpapakyut. Sa totoo lang ay naaalibadbaran ako sa ginagawa niya. Hindi ko nga siya magawang tingnan sa takot ko na baka ma-misinterpret niya ako. Pinakaayoko kasi ang nagpapaasa ng tao. Kahinaan ko ang panluloko at pagsisinungaling. Mahuhuli talaga agad ako dahil bukod sa hindi ako mapakali, nabubulol din akong magsalita. Oh, Diego, ano pang kukunin mo bukod sa sigarilyo? Marami naman dito eh. Baka kailangan nyo ng mamemeryenda mamaya. Ayoko kasing nagugutom kayo eh, lalo na si Dado. Nako, ito pa. Hindi nagpapahuli yan sa kainan, no? Pre, matagal ka pa ba? Baka hinahanap na nila tayo sa site eh. Marami tayong ibababang gamit at bubuhatin. Teka lang. Ikaw ba, Dado? Wala ka bang bibilihin o uutangin? Ay, teka nga pala. May ibibigay na lang ako sa'yo. Uy, Diego, tara na. Habang wala pa siya oh. May ibibigay daw eh. Sandali lang. Ayoko nga. Kung gusto mo, sa'yo na. Mauna na ako at nakuha mo naman yung gusto mo eh. Bahala ka. Akin na lang kung ano ibibigay niya ah. Hindi na ako nagsalita pero sumenyas ako sa kamay na ang ibig sabihin ay bahala na siya. Hindi na ako lumingon. Baka isipin yung isnabero ako at masungit. Hindi po. Kung matatawag na awkward, ganon na ganon ang pakiramdam ko sa tuwing nasa paligid si Leng. Ayoko naman kasing lumabas na bastos kung susungitan ko siya. Tuwing didikit siyang pilit, kaya lumalayo na lang ako hanggat kaya ko. Bumalik si Diego nun sa site ng pangisi-ngising bitbit ang isang box. Nang ipakita yun sa amin, pinagkaguluhan pa ng iba naming mga kasamahan. Paano ba naman? Kilalang brand yun ng mamahaling sapatos. Oh, sigurado ka pre? Ayaw mo to? Hindi nga. Sinabi ko na nga kanina, di ba? Ayoko. Kaya sa'yo na talaga yan. Ba, ang ganda niya na. Mahal niya na. Sayang naman, bakit mo kasi tinanggihan, Dado? Alam mo, naniniwala na ako ngayon na baliw ka. Mas mababaliw ako kapag hindi ako tinigilan niyang Leng na yan, no? Dahil sa mga binibigay niya. Di bali na lang. Grabe, ang gwapo na ng tingin ko sa'yo ngayon, pre. Salamat dito, ah. Oh, kayo dyan. Balik na sa trabaho. Hanggang tingin na lang at paglalaway na lang kayo ngayon. Abay, teka. Ano bang kaguluhan yan? Aba, sapatos, brandyo? Sikat na brand yan ngayon ah. Nadali mo, kuya. Para kay Dado talaga dapat to eh. Ayaw niya. Kaya binigay niya na lang sa akin. Ikaw ba? Gusto mo bang ipamigay na lang sa akin yan? Huwag kang umasa, kuya, no? Masasaktan ka lang. Talo-talo na muna tayo ngayon. O siya, sige na. Kumilos na at ang dami pa nakabalandrang gawain doon. Itago mo na yan, Diego ah.
Doon sa ligtas na lugar dahil mainit yan sa mata ng kahit na sino. Oo, kuya, alam ko na yan. Sige na, susunod na lang ako sa inyo doon. Isa-safety ko lang to sapatos ko. Totoong pangarap yung sapatos yon ng kahit sinong lalaki nung panahong yon. Pero hindi ako nakaramdam ng panghihinayang. Lalo na at wala naman talaga akong planong makipaglapit kay Leng. Kung hindi niya siguro ako type, baka kaibiganin ko pa siya. Ganun po talaga kasi ako. Naiilang akong lumapit kapag nalalaman kong may gusto sa akin ang isang tao. Ako na talaga ang iiwas kaysa isipin niyang baka may pag-asa. Lalo na sa mga tulad ni Leng na hindi marunong magpakipot. Lantaran talaga siya kung magpakita ng motibo. Kinagabihan, gaya ng nakasanayan ay nag-inuman na naman kami. Dahil medyo masama nga ang loob ko sa ginawa sa akin ni Yana. Nakisali na din ako sa inuman. Maayos na sana ang takbo ng kwentuhan nang bigla na namang dumating si Leng at mag-abot na naman ang pulutan. Uy, Dado, umalis ka na kaya muna. Eh bakit naman? Hanggat hindi siya nakatabi sa akin, walang problema yan. Hayaan mo na lang siya. Eh, sa'yo lang naman nakatingin palagi eh. Hindi ka ba nawiwirduhan? Oh, paano mo naman nalaman na sa akin nakatingin? Eh magkabilaan nga yung tingin niya, di ba? Gago ka talaga. Tsaka huwag ka na lang maingay. Uminom ka na lang nang maubos na yung alak na yan. Sira ulo. Mas masarap yan unti-untiin para yung smooth lang talaga. Para ka lang nga antukin hanggang matapos na yan. Dado, may asawa ka na ba? Oo, meron na. Tsaka meron na ako 5 anak na sinusuportahan. Ay, ganun ba? Pero alam mo, okay lang naman ako maging kabit. Ano? Seryoso ka dyan, Leng? Oo nga, ano ka ba? Alam kong mahirap malayo sa pamilya, pero mas mahirap pigilan yung... Di bali na lang. Masungit mo talaga to kaibigan mo, Diego? Oo, loyal lang kasi yan sa isang babae. Doon sa babae na love at first sight siya. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yan. Wala kang mahita dyan. Marami naman kami ditong single eh. Agad na kumontra yung kasama naming 3 pang lalaki na ikinatawa naman ng grupo. Gaya ko ay wala din pala silang planong patulan si Leng. Nagpanggap ang mga marerespeto sa babae ang mga loko-loko. Ay nako Diego, basta tandaan mo wala pa akong nagustuhan na hindi ko nakuha. Lihim kaming nagkatinginan nun lahat. Napalunok pa nga ako. Aaminin kong may dulot na kilabot sa akin yung sinabi ni Leng. Sinabayan niya pa yon ng ngising nakakaloko bago nilagok yung alak na nakalagay sa sarili niyang baso. Hindi naman sa pagiging maarte, pero sa kabila kasi ng kaseksihan at ganda ng katawan ni Leng, may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Mabigat yon. At bukod doon ay may kakaiba din siyang amoy na hindi ko alam kung naaamoy din ba ng mga kasama ko. Alam mo, yung totoo, kulang na lang dito na tumira yung siling eh. Ito naman kasing si Foreman, hindi mapahindian yung babaeng yun. Bah, dito na nag-aalmusal pati tanghalian at hapunan eh. Kulang na nga lang, idamay na tayo sa pagkain. Agahan mo na lang ulit mamili ng pagkain doon kina Yana. Di ama kasing mas tipid mamili ng luto kaysa sa magluluto pa tayo. Sa layo ba naman ang bilihan mula dito? Gasolina pa lang, talo na tayo eh. Kung yung tungkol naman kay Leng, ayos lang yun. Ano ba naman kayo? Nakakautang naman tayo sa kanya eh. Ano ba naman yung isabay man lang natin sa pagkain yung tao, hindi ba? Nag-iisa yata sa buhay niya yun eh. At natutuwang may nakakasalo dito. Oo na, daming sinasabi. Nga pala. Hoy, Dado, hinahanap ka nga pala ni Yana. Sasama ka ba? Kukuha ko ng order na pagkain doon. Hindi, ayoko. Ikaw na lang siguro kasi trabaho mo naman yan eh. Sus, kakaiba ka palang magtampo, no? Pebrero ka nga pala pinanganak. Hoy, walang kinalaman yun dito, no? Oo, nandyan na pala yung pagkain natin eh. Dinala ni Ana oh. Isay, salubungin mo na. Uy, kunwari pa siyang hindi nakatingin at nakatagilid yung ulo. Pero yung mata niya gumagalaw Tigilan nyo nga ako, pre. Nakakainis, ha?
Talaga naman oh, nagsusungit na naman para pagtakpan yung kilig. Pre, alam mo ba yung itsura mo ngayon? Para kang aatakihin sa puso sa pamumulan ng mukha mo. Hindi bagay sa'yo na masungit ka pero nangangamatis yung pisngi mo oh. Buisit ka talaga, Diego. Ang lakas mo talaga mangasar. Makakaganti din ako sa'yo. Yana, na-miss ka namin ah. Lalo na tong si Dado. Aray ko, tagalirong ko yun ah. Mamaya sisikmuraan pa kita kung hindi ka titigil. Dala ko na nga pala yung mga order ni Isay kanina. Naku naman Yana, nag-abala ka pa. Papunta na din sana ako dun eh. Hindi, ayos lang yun. Malapit lang naman eh. Gusto ko din kasi sanang makausap si Dado. Maniniwala na talaga ako magandang lalaki to kaibigan namin. Kalain mo yun? Hindi lang isang babae nagpupunta dito dahil sa kanya. Dalawa pa nga. Ha? Dalawa? Oo, ikaw tsaka si Ling. Si Ling yung ilang araw nang pabalik-balik dito at nililigawan nito si Dado. Dado, pwede ka bang makausap? O sige. Ay, wala ito. Marupok. Hindi ba't ang sabi mo kapag ang palay lumalapit, tukain na? O sige na, diyan ka na. Huwag mong uubusin yung pagkain ko ah. Puisit ka. Di mo sa akin gutom na gutom. Pero kapag tumagal ka, baka i-consider ko na din kainin yung iyo habang mainit pa. O sige lang, subukan mo at sasakit yung tiyan mong loko ka. Naglakad na ako palayo sa mga kasamahan ko. Sumunod naman ng kusa si Yana sa akin. Aaminin kong may tuwa na parang kumikiliti sa puso ko noon. Pigil na pigil ko ang sariling mapasigaw. At pakiramdam ko, teenager ako na sa wakas ay napansin din ang crush ko. Dado, saan ba tayo pupunta? Ang layo na natin sa kanila eh. Ha? Hindi. Okay na dito. Tsaka, ano ba yung sasabihin mo? Si Lolo kasi gusto ko lang ipatawag. Si Lolo mo? Bakit naman? Yan lang ba yung sasabihin mo? Oo. Baka pwedeng pumunta ka daw doon kapag hindi ka abala dito. May ipapakisuyo yata si Lolo sa'yo eh. Okay sige. Mamayang hapon siguro pagkatapos ng trabaho namin. Oo, sige. Wala ka na ba ibang sasabihin? Wala na. Sigurado ka? Oo naman. May dapat pa ba akong sabihin? Wala. Sige, mauna na ako. Hindi ko na siya nilingon ulit pagkatapos noon. Kung kaninang papunta ako doon ay kinikilig ako. Habang pabalik sa mga kasama ko ay inis na inis naman ako. Naiinis ako sa sarili ko dahil pagdating kay Yana, ang bilis kong mauto. Nasa site na din sila yung pagdating ko doon. At kahit hindi mukhang hindi sa akin nakatingin dahil sa kondisyon ng mata niya, ramdam ko ang matalim niyang titig nang makita si Yana sa likuran ko. Wow naman Yana, no? Ang bilis pa talagang makaamoy. Basta't masarap na potahe, hindi mo pinapalampas. Alam mo, Leng, wala akong panahon sa'yo. Ikain mo na lang yan, baka nalilipasan ka lang eh. Aba hoy, babae. Para sabihin ko sa'yo, ako ang nauna kay Dado. Napakarami pang ibang lalaki dyan. Humanap ka nga ng iyo. Dado, pag-aari ka ba nitong siling? Ano? Walang nagmamayari sa akin, no? Yun naman pala eh. Oh, paano na yan, Leng? Mauna na ako Kain ka ng marami, ha? Ikaw ang kumain ng madami dahil kapag gutom ka, nauubos yung mga kalalakihan dito sa atin. Hoy, Leng, mag-ingat ka nga sa pananalita mo. Baka kainin mo yung mga sinabi mo, ha? Tama po yun. Nag-aaway ang dalawang babae ng dahil sa akin. Kung ang iba siguro magiging proud dahil doon. Hindi po ako. Hindi ko gusto yung ganun ka-awkward na pakiramdam. Dahil sa nangyayari, kaya pinasya kong parehas na silang wag pansinin. Nahiya na din ako sa sarili ko noon. Dahil kasalanan ko naman kung bakit mabilis akong maniwala at umasa. Matapos ang sagutan nilang yon, umalis na din si Isay. Nag-iwan pa siya noon ng matalim na tingin na kalaunan ay tinawanan naman ng mga kasamahan ko.
Halos mawala na kasi yung itim sa mga mata niya noon. Grabe ang intense naman ng paring Dado. Mukhang magpapa-autograph na ako sa'yo ngayon ha. Idol na kita. Pogi mo ha. Partida, hindi ka pa naliligo niyan. Paano na lang kung maghilod ka pa? Magpabango at saka pumorma. Baka magpatayo na yung dalawang yun. Ewan ko sa'yo. Pero ang creepy nila mag-away, no? Bakit kaya ganun? May mga nababanggit na nauubos daw yung mga lalaki kapag gutom. Kinakain ba nila yung mga lalaki o tinatago? Mas gugustuhin ko na lang kainin kaysa itago na lang. Hoy, hindi hinihingi yung opinion mo dito, Diego ha? Bastos mo talaga kahit kailan eh. Aba, ikaw lang yung nag-iisip ng bastos, no? Palibasa, hindi ka pa nadidil. Aray ko! Bullseye! Aray ko! Pasalamat ka, babae ka. Kapag ito bumukol, sasabunutan talaga kita. Kapag bumukol yan, magmumukha ka ng demonyong iisa yung sungay. Nasa gitna pa ng noo mo. Sagwantig na nun. Manahimik na nga kayo. Kakatapos lang magingay ng dalawang babae kanina, ngayon kayo naman. Sige na, magpahinga na kayo at magtatrabaho na naman tayo mamaya. Nang tanghaling yon, habang namamahinga ang mga kasamahan ko, ay tinungo ko na si Lolo Paning. Ayoko nang patagalin pa kung anuman ang dahilan at pinapatawag niya ako. Hanggat maaari, gusto kong matapos na yon. Ho? Ito lang po yung dahilan kaya niyo ako pinapapunta dito? Hindi talaga yan yung unang dahilan ko, Dado. Pero nagbago yung isip ko. Isuot mo lang yan. At ito naman, ipagamit mo ito sa mga kasamahan mo. Makakatulong yan sa inyo. Sige ho. Pero kung hindi niyo po mamasamain, Lolo Paning, para saan po ito? Para yan sa kaligtasan ninyong lahat. Lalo ka na, iyo. Kaligtasan po saan? Tsaka, Lolo Paning, mga lalaki naman ho kami. Kaya namin proteksyonan yung sarili namin. Pero hindi sa banta na mapang-akit na aswang, iho. Aswang ho? O siya, sige na. Mag-iingat kayo, ha? O siya, sige ho. Mag-aalauna na rin ho eh. Babalik na po ako sa site pero mamaya pong gabi babalik po ako dito. Linggo naman bukas at wala kaming pasok. Magkwentuhan po tayo. Nako, maaga ako natutulog sa hapon, iyo. Nagigising ako sa madaling araw. Basta po, pupunta po ako dito. Salamat po, Lo, ah. Hindi naman sana ako maniniwala. Pero pagkasabi niya ng aswang, bigla ko ding naalala yung malaking ibon na nag-welcome sa amin nung unang gabi namin doon. Kahit medyo alangan, gusto ko pa rin marinig ang sasabihin niya tungkol doon. Isinuot ko sa leeg ang bigay niyang kwintas at itinago sa loob ng damit ang pendant noon na parang pinato yung kahoy. Habang yung bigay niya namang parang mga habak, ipasuot ko naman daw sa mga kasamahan ko. Dinala ko din yun sa site at binigay sa kanila. Hindi ko muna sinabing dahil sa aswang. Ang sabi ko, proteksyon para sa mga maligno at lamang lupa. Paano na lang kung may mayamang duwende na bibigyan pala ako ng ginto? Di hindi na ako nalapitan. Sira ulo ka talaga. Bigyan ka man ng ginto nun, paniguradong hindi mo na din magagamit dahil baliw ka na. O kaya maiiwan ka sa mundo nila. Sa takaw mo yan, siguradong kahit itim yung kanin na ihahain sa'yo, kakainin mo eh. Anong kaning itim? Sino naman kakain ng itim na kanin? Sira ulo. Oh, kita mo na? Ginto lang ang alam mo tungkol sa mga duwende. Nako, buti na lang hindi ka pa namamaligno. Nakakahiya kang lahi ng tao. Oh, bakit ikaw? Maalam ka ba? Di ko na matalino. Hindi ako maalam, marunong lang ako. Taas ng pride na ito, oh. Kapag kinidnap ka ng mga duwende, hindi talaga kita tutulungan makauwi dito. Mabuti pa nga na hindi ko nakikita yung mukha mo. Ay, nako. Alam niyo kayong dalawa na yung luminis ang tenga ko. Tanggal na yung tutuli ko dahil sa ingay niyong dalawa eh. Bakit ba naman kasi nandito tong piling lalaki na to, kuya eh? Bakit nga pala, Isa, hindi ka nalang bumalik sa barracks?
Maglaba ka na lang ng damit namin, hindi yun tumatambay ka pa dyan. Dinaig mo pa si kuya na foreman eh. Mukha mo, tatambay ako kahit saan ko gustuhin. Wala kang pakialam dun. Kahit habang paakyat ako sa tower ay naririnig ko pa din ang walang patid na pagtatalo ng dalawang yon. Hindi ko na sila alintana. Kumbaga sa sanay na namanhid na lang din ang tenga ko sa pakikinig nang hindi natatapos na bangayan ng dalawang yon. Maya-maya pa, sumunod na din sa akin sa taas si Diego. Ipinagpatuloy na namin ang pagtatrabaho. Dahil sa medyo mataas na, kaya mula doon ay hindi sinasadyang nasisilip na namin ang ilang bahagi ng bahay ni Leng. Hanep. Pre, tignan mo. Ang sexy ni Leng. Tignan mo yung kurba niya. Tignan mo, dali. Pare, ano ba? Tigilan mo lang nga yan. Mamaya makita ka niyan eh. Parang sinasadya niya naman magpakita eh. Di ba't may lock naman yung bintana niya at pangsara? Ba't hindi niya sinasara yun habang nagbibihis siya? Ayun na. Naglo-lotion na. Sira ulo ka talaga. Magtrabaho ka na nga lang. Teka. Bakit nangingintab yung katawan niya? Ano yung pinapahid niya sa katawan niya? Parang langis yun ah. Kadiri naman. Ang init-init. Napailing na lang ako noon habang nagkakabit ng bakal. Kilala ko si Diego. Ganon talaga siya kamanyak ng mga panahong yon. Hindi ko naman siya masisisi dahil batang-bata pa kami noon. Mabuti na lang, nakatalikod ako at kay Diego nakaharap. Ayoko din kasing isipin ni Leng na isa ako sa namboboso sa kanya kung sakali. Hay nako, hindi. Wala na akong paninda. Doon kayo mangutang sa karinderya ng aswang na yana na yon. Ano? Aswang? Si Yana? Ikaw naman, Leng, oh. Oo na, sige na. Ayaw mo lang magpautang eh. Wala namang sigarilyo doon kila Lolo Paning. Kung meron lang di sana hindi na ako mangungutang. Bakit kasi sinama mo pa yung kaibigan mong paasa? Akala mo siguro bibigyan pa kita kahit isama mo yan, no? Umalis na kayo dito at baka malasin pa tong tindahan ko. Teka nga muna. Hindi pa asa si Dado, no? Ikaw lang tong asang-asa. Halika na nga, pre. Leng, pasensya ka na ha. Hindi ko talaga kasi ugali magpaasa lalo na ng babae. Baka hindi lang tayo nagkakaintindihan. Ay nako, talagang hindi. May pamilya ka na kamo, di ba? Pero hinahayaan mong landiin ka ng aswang na babaeng yon. May pruweba ka ba na aswang si Yana? Lagi mo kasi binabanggit eh. O sige, kung gusto mo ng pruweba, pumasok ka dito sa bahay ko at ipapakita ko sa'yo. Di bali na lang. Salamat. Pasensya na ulit. Ang natatandaan ko bago ako sumagot kay Leng ay parang nahipnotismo ako sandali. Gusto kong umuo. Yun ang sinasabi ng utak ko ng mga sandaling yon. Pero nakakapagtakang nang magsalita ako ay pagtanggi ang naisagot ko. Takang-taka ako noon, pero laking pasalamat ko na din. Ayoko talaga, hindi ako papasok sa bahay niya. Lalo pa at may ideya ako na dati pa ay desperada na siyang magpapansin sa akin. Ayokong malagay sa sitwasyon na maiipit ako at mawawala ng laban. Kaya nga hindi ko alam kung saan nanggaling yung kagustuhan kong sumang-ayon habang kaharap ko siya. Oh, hindi ka pa uwi, Diego? Hindi muna. Dito muna ako, pre. Bibili na lang siguro ako kahit isang stick lang at dito ko na lang ubusin. Sigurado ka? Oo nga. Sige na. May lakad ka pa, di ba? O siya, sige. Mauna na ako ah. Nginitian at kinawayan pa ako ni Diego noon bago ako umalis at nagtungo sa bahay ni Lolo Paning. Pero gaya ng sabi niya, tulog na nga siya pagdating ko doon. Pasado 9:00 na din kasi ng gabi noon. Nabanggit naman yata ni Lolo Paning sa'yo na tulog siya ng ganitong oras, di ba? Oo. Pero sinusubukan ko pa din. Hindi naman siguro masama yan, di ba? Hindi naman. Kaya lang wala kang inabutan eh. Sayang tuloy yung oras mo. Hindi naman sayang ang oras ko eh. Dahil choice ko talagang pumunta dito.
kahit alam kong pwedeng tulog na siya. Mas okay na yung ganun kaysa sa nagsisinungaling sa katotohanan. Sa bagay, magpapahinga na din ako Okay lang ba na mag-isa ka dito? Kung sabihin kong hindi, sasamahan mo ba ako? Hindi. Sayang. Akala ko may alam ka sa aswang na tinutukoy ni Lolo Paning eh. Ano? Aswang? Sinabi sa'yo ni Lolo? Oo, yun nga dapat yung pag-uusapan namin ngayong gabi. Anong sinabi niya tungkol sa akin? Hindi mo ba alam yung kwento ng buhay mo para tanungin mo ako ulit? Pwede ba, Dado? Huwag mo nga akong pinipilosopo. Kung ano man yun, wala ka nang pakialam doon. Kaya nga eh. Kaya lang hindi ko lang maiwasan na magtaka dahil ikaw yung madalas na pinaparatangan dito na aswang niling. At naniniwala ka sa babaeng yon. Siguro naniniwala din kayong lahat na duling siya, no? Bakit? Hindi ba? Bahala kayo. Bata nyo naman at utak yan eh. Paniwalaan nyo yung gusto nyong paniwalaan. Teka. Ayaw mo ba ipagtanggol yung sarili mo? Bakit? May magbabago ba kahit kontrahin ko yung sinabi niya? Hahanapan mo lang naman ako ng mas malalim pa na ebidensya eh. Di bali na lang. Hindi ka rin advance mag-isip no? Kahit sa korte, kakailanganin na ebidensya para malinis yung pangalan mo. Natural lang naman siguro sa batas ng tao yung ganun, di ba? Kapag may ebidensya o katibayan, patitiwala ng tao, mababawi mo. Alam mo, Mr. Dayo, una, wala ka sa korte. Pangalawa, hindi ka punong mahistrado. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo, no? Pangatlo at higit sa lahat, wala akong pakialam sa iisipin ng tao sa paligid ko. At kasama ka na dun. Bakit? Dahil mag-isa ka na lang at lahat ng pamilya mo iniwan ka. Anong sabi mo? Pati ba naman yung tungkol dyan sinabi ng lolo sa'yo? Hindi niya sinabi yon at wag mo siyang sisihin. Ikaw mismo yung nagsabi sa akin nung gabing nakasama kita at lasing na lasing ka. Gusto mo pa nga magpakamatay nun eh. Ano? Hindi. Hindi ikaw yun, Dado. O ano? Pruweba gusto mo? Hindi na. Magpapahinga na lang ako. Umuwi ka na sa inyo bago ka padagitin ng bangkilan. Bangkilan? Ano yun? Ewan ko. Hulaan mo. Yana, teka lang. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Kung kakain ba ako bilang customer dito, di ka muna aalis? O kaya kahit kape lang. May kape ka ba dyan? Wala. Umuwi ka na. Sabihin mo nga yung totoo sa akin. Totoo ba yung aswang na binabanggit ni Lolo? Mag-ingat ka na lang, Dado. Kayo ng mga kasamahan mo. Paborito niyang targetin yung mga kalalakihan, lalo na yung mahina sa tukso. Sige na, umuwi ka na. Basta, hindi ako uuwi dito. Dito lang ako. Dito na ako matutulog sa bangko, Eto na. Bahala ka sa buhay mo. Patanda ka na. Binalaan na kita at pinag-iingat kita. Hindi mo ko pwedeng sisihin kapag may nangyari sa'yo. Pues, walang mangyayari sa akin dahil malakas ang pangontra ko sa tukso. Sa babaeng gusto ko lang ako naaakit. Imposible. Tsaka alam mo, kung hindi ka pa naman inaantok, tabihan mo ako dito at kwentuhan. Pag-usapan natin kung paano hulihin yung sinasabi mong aswang. Ano? Gusto mong hulihin yung aswang? Hindi ba dapat talagang hinuhuli yung mga ganon? Salot yung mga yun kung totoo man sila. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Dado. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang isang bangkilan? Itinuturing na rin na ng mga aswang ang lahing yun. Kung si Lolo at ako na matagal nang tinitsyempohan ng halimaw na yun, hanggang ngayon hindi namin mahuli-huli. Ikaw pa kaya na wala naman talagang alam sa mga aswang? Malay mo naman, di ba? O ano, partner na tayo nila Lolo Paning. Hindi. Umuwi ka na. At wag na wag mong huhubarin yung kwentas mo. Hindi nga ako uwi. Ang kulit mo naman Hindi na siya nagsalita nun pero ramdam kong naiirita na siya sa akin. Tuluyan na nga siyang umalis at pumasok sa pintuang naroon. Tinupad ko naman ang sinabi ko na mananatili muna ako doon. Pwede din naman talaga akong matulog doon. Pero bukod sa malamok, nakasando at short lang ako noon. Nang masiguro kong hindi na talaga lalabas si Yana, nagpasya na din akong maglakad pabalik sa barracks. Nangingiti pa nga ako sa naging daloy ng usapan namin. Ang totoo, wala naman akong ideya sa mga sinasabi ko sa kanya.
Sinusubukan ko lang si Yana at nagbabase lang din ako sa mga isinasagot niya. Pero hindi ko naman nakalaing dahil din doon kaya unti-unting nabuo ang mga kasagutan sa mga tanong na nasa isip ko. Dado, si Diego nasaan? Kanina ko pa inihintay yung mokong na yun ah. Magpapahilot ako sa likod eh. Hindi pa ba siya umuwi, Foreman? Nagpaiwan kasi siya dun sa tindahan. Magyoyosi lang daw bago umuwi. Ano? Kanina pa yun ah. Hindi pa siya umuwi dito, Dado. Ha? Saan nagpunta yun? Hindi naman sumama sa akin eh. Lintik na yan. Saan ba pupunta yun ng ganitong oras? Hindi ko din alam, Foreman. Basta yun yung sinabi niya kanina sa akin. Pinapauwi ko na nga kasi alam kong hinihintay mo eh. Tawagin mo sila. Huwag na si Isay dahil nagpapahinga na yun. Tayo-tayo na lang yung maghahanap kay Diego. O sige, tatawagin ko lang sila. Saglit lang ako. Hindi ako mabilis magpanik pero nang sandaling yon, pagkatapos kong makita ang matinding pag-aalala sa mukha ni Kuya Domeng, parang bigla akong kinabahan. Anong sinabi mo? At bakit naman huwag na akong sasabihan? Oh, nandiyan ka pala. Aba oo, umiihi lang ako pero dinig na dinig ko yung mga sinabi nyo. Tsaka nawawala si Diego. Hindi pa rin siya umuwi mula nung umalis kami kanina eh. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na, maghanap na tayo. O siya, tara na. Naghihintay na si Foreman dun sa barracks. Kayong tatlo, kaya niyo pa bang maghanap? Sabay-sabay naman silang tumango. Kanina pagpunta ko doon ay pansin kong mga lasing na sila. Pero nang marinig ang pagkawala ni Diego, parang bigla na lang nawala ang antok nila. Imposible namang gumala yun ng ganitong oras lalo na't nag-iisa pa siya. Duwag yun eh. Mukha lang matapang yun pero nanginginig sa dilim yun. Talaga? Di ko alam yun ah. Mabuti ikaw, alam mo na duwag pala sa dilim yung mokong na yun. Kaya nga imposibleng naggagala-gala lang yun eh. Wisit na yun. Saan kaya nagsuot yung isang yun? Uy, Isay. Papansin ko parang mas stress ka pa kay Foreman ah. Sira ulo ka ba? Mga lalaki kayo eh. Syempre kaya niyong kontrolin yung emosyon nyo. Ako, babae ako. Lahat ng nararamdaman ko, sasabihin ko. Ano nga namang magpapadyak kayo dyan na gaya ng ginagawa ko, di ba? Grabe. Paano kaya natitiis ni Diego yung bunganga mo, Isay, no? Ang ingay. Maingay din naman kasi yun eh. Parehas lang yung energy namin kaya wala yung pakialam. O ano, tara na. Unahin na natin yung tindahan ni Leng. Doon mukha mo siya huling iniwan, Dado, di ba? Oo, Foreman. Mabibilis ang hakbang ni Kuya Domeng habang papunta sa nakasarang tindahan ni Leng. Sa itsura ng kuya ni Diego, pakiwari ko ay kahit isang buong bahay. Handa niyang baliktarin mahanap lang ang kapatid niya. Leng, pasensya ka na sa bala. May kailangan lang ako tanungin. Leng? Ano ba yan? Gabing-gabi na nang-aabala pa kayo ah. Oh, Kuya Domeng, ano problema? Dito daw huling nagtambay si Diego. Hindi pa kasi siya umuwi eh. Oh, ano naman ngayon? Anong pakialam ko doon? Baka lang ka ako alam mo kung saan siya nagpunta. Ay nako, hindi. Wala na akong gustong kausapin sa inyo. At wag na kayong babalik dito. Sandali lang. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko ba masilip yung loob ng bahay mo, Leng? Ano? Nababaliw ka na ba? Ikaw papasok ka dito? Baka gusto niyong mapapulis ng wala sa oras. Nag-iisa akong babae dito tapos pagtutulungan niyo ako? Wala naman nang aano sa'yo, Leng ah. Nakikiusap ako na baka pwede makita yung loob ng bahay mo. At bakit? Sa palagay mo nandito yung kapatid mo? Hindi, ayoko. Pagmamayari ko to at wala kayong karapatang basta na lang pumasok. Bitawan mo nga ako! Huwag mo ako sakalin! Ikaw babae ka? Lintik ka? Akala mo hindi ko alam kung anong nililihim mo? Kuya Domeng, bitawan mo siya! Kuya!
Lalo nating hindi mahanap si Diego kapag inuna mo yung init ng ulo. Baka makasuhan tayo niyan. Tumigil ka na. Wala akong pakialam, Dado. Kung makukulong lang din ako, sisiguraduhin ko makikita ko yung kapatid ko. Kuya, kumalma ka na. Bitawan mo na si Leng. Ako nang papasok para walang masabi ang babaeng yan. Dahil parehas naman kaming babae. Hindi. Walang makakapasok sa bahay ko. Ipapakulong ko kayong lahat. Ah, ganun na. Kuya Doming, magunos nili ka kuya. Ibaba mo yan. Kuya Doming, pwede natin gawin to sa maayos na paraan. Kuya Doming, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi tayo sigurado kung nandyan nga sa loob si Diego. Sigurado ako nandyan sa loob si Diego, Dado. Sigurado ako. Hayop kang babae ka nang hindi mo makuha isa-isa yung mga tao ko. Ako naman yung sinubukan mo. Pero kay Diego ka nagtagumpay. Ilabas mo yung kapatid ko! Nangungunot ang noo ko habang nakatitig kay Leng noon. Hawak niya ang leeg pero nakangisi siya. Ganun na lang din ang kaba ko nang maalalang sinubukan niya akong papasukin sa loob ng bahay niya. Bago ko iniwan doon si Diego. Lahat kami ay tensyonado dahil sa hindi makontrol na galit ni Kuya Doming. Kalmado lang po siyang tao. Napakaraming pagkakataon na may nangyayari sa aming nakaka-bad trip. May mga sablay kami na siya ang nasasabon sa kumpanya. Pero hindi siya nagalit ng ganon kalala. Yun ang unang beses na nakita ko siyang sobrang galit na galit at halos mamula na ang buong mukha niya. Nang bigla na lang maghabol ng hininga si Kuya Doming. Saka ko palang nakuha ang baril sa kanya at tuluyan siyang naawat sa pagwawala. Halika na! Baka naha-high blood na si Kuya Doming eh. Nakuha mo na din naman yung baril eh. Bumalik na muna tayo sa barracks. Baka kung ano pang mangyari sa kanya dito eh. Hindi ka pa mamatay na lalaki ka. Hayop talaga kayo. Pagkatapos ko kayong pakisamahan ng maayos, tapos ganito pa yung igaganti nyo sa akin. Hindi pa tayo tapos, Leng. Babalikan kita. Aba kung ikaw lang din naman ang babalik, bakit hindi, Dado? Maghihintay ako sa'yo. Halika na, Isay. Isay, ano ba? May nililihim talaga yung babaeng yan, Dado. Sinasabi ko na nga ba hindi normal yung ganong amoy ng katawan eh. Anong ibig mo sabihin tinatago? May alam ka din ba na hindi ko alam? Wala. Pero may laman yung mga sinasabi nitong si Kuya Doming kanina eh. Halika na. Sa barracks na lang natin siya kausapin. Kinabukasan, hindi ko inaasahang maagang gagawi sa barracks sina Yana at Lolo Paning. Nabalitaan pala nila ang pagkawala ni Diego. Tutulong daw sila sa paghanap, kaya hindi muna sila nagbukas ng karinderya. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pati ikaw sinasabi niya kauri niya, Yana? Totoo ba yun? Hindi ko, Kuya Doming. Gusto niya lang kayong lituhin. Matagal na siyang pinaghihinalaan ng mga taga rito. Wala lang nakakapagpatunay. At bukod doon, marami din kasi siyang natutulungan. Maraming taga rito ang may utang sa kanya pero nakakapagtakang hindi nalulugi yung tindahan niya. Nakita ko na siya nagbago na anyo. Pati nung unang gabi namin dito. Pinagsawalang bahala ko na lang dahil hindi niya naman kami inaano eh. At saka isa pa, hindi naman kami magtatagal. Pero mali pala yung ginawa kong pakikisama sa kanya. Hindi niya nakuha ang gusto niya kaya siya nagkakaganyan. Binaling niya sa iba pero pakiwari ko. Gaya na nangyari sa tatay at mga kapatid nitong si Yana. Mawawala na lang na parang bula si Diego at hindi na makikita pa. Hindi ako papayag. Kung kinakailangan padapain o bungkalin ko ang bahay ng babae niyan, gagawin ko ho yun, Tatang. Ang siste, wala naman sa bahay niya hinahanap ninyo eh. Walang nakakaalam kung nasaan. Walang ebidensya. At sigurado akong wala ka ding mahahanap na palatandaan sa loob ng bahay niya. Hindi. Yung kapatid ko. Ako, Lolo Paning. May naisip po akong plano. Dado, hindi ka patatagaling buhay ng halimaw na yan. Babaliwin ka niya sa umpisa pa lang para wala ka nang maging laban. Pero susubukan ko pa din, Yana. Kailangan ko tulungan yung kaibigan ko si Diego. Kung ako man yung malagay sa alanganin, alam kong ganito din yung gagawin niya. Pero Dado... O sige, pakinggan muna natin yung plano niya, Apo.
Habang pinag-uusapan ng plano, hindi ko ikakailang dinadaga talaga ang dibdib ko. Ako dapat ang nasa kalagayan ni Diego. Hindi ko alam kung bakit o paano nangyari. Pero malakas ang kutob ko na natalo ng mahika ng leng na yon ng utak ng kaibigan ko. Pinalipas namin ang ilang araw ng tahimik at walang aksyon. Tuloy lang ang trabaho. Yon ay para bilihin ang oras na kailangan ng maglolong Paning at Yana para magawa ang proteksyon ko at panlaban sa halimaw. At para isipin din itong okay na ang lahat. Tama si Lolo Paning. Mainip siyang maghintay sa respondi natin sa pagkawala ni Diego. Oo, Kuya Doming. Ito na ho yung tamang oras. Dado, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan at may babalik sa iyo sakripisyong ginagawa mo. Pero isa lang yung may ipapangako ko. Ano man yung mangyari, makakaasa kang hindi ko pababayaan lahat ng maiiwan mo. Yun para lang sa pinakamalalang pwede mangyari. Pero hindi tayo papayag na matalo ng halimaw na yan ha. Nasa likod mo lang kami palagi. Naniniwala ako sa kakayanan natin, Kuya Doming. Ipagdasal niyo kami ni Diego. Matapos ang masinsinang usapan, lumabas na din ako sa barracks para tingnan kung ano ang bumagsak sa bubong. At doon, mas malinaw kong nasilayan ng kabuoang itsura ng nilalang. Hindi lang pala siya basta ibon, kundi babaeng may napakalaki at matatalas na pakpak. Sino ka? Ano kailangan mo? Wala kang mapapala dito kaya umalis ka dyan! Layas! Kilala ko kung sino ka. Kapag ka hindi ka umalis dyan, sisilabang ko ang bahay mo! Yung galit sa mukha niya, lalo pang nadagdagan dahil sa sinabi ko. Bagamat kakaiba ang ngisi sa labi niya, yung mata niya naman ay nanlilisik. Ang nakakatawa ay ganun pa din ang itsura nun. Magkalayo pa din ang nooy dating itim na mga bilog. Pero nang gabing yun, pulang-pula naman. Tumakbo ako palayo sa barracks at binaybay ang daan papunta sa tindahan ni Leng. Gaya ng inaasahan, hinabol niya ako. Maya-maya pa ay may matutulis ng mga kuko ang bigla na lang bumaon sa magkabilang balikat ko. Ang kasunod ko na lang na namalayan. Nakaangat na ang mga paa ko mula sa lupa. Kahit sa kabila ng kirot ay pinilit kong manatiling may malay tao. Hanggang sa marating namin ang gitna ng kagubatan at doon na ako tuluyang nawalan ng malay. Gising na, lover boy. Oras na para sambahin mo ko. Anong lugar to? Nasaan? Bakit nakatali ako? Teka, Diego? Diego, ikaw nga! Ops. Mamaya na yung reunion. Sa oras na halikan kita, Dado, makakalimutan mong kalaban mo ko. Sa halip ay sasambahin mo ko at susundin ng lahat ng ipag-uutos ko. Magiging sunod-sunuran ka sa akin hanggang sa makahanap na ako ng bagong ipapalit sa'yo. At pag dumating na yung araw na yon, magiging isa ka na lang din sa mga alaga kong pumuprotekta sa akin. Nakaka-excite, no? Exciting na yun sa'yo? Oo naman. Ito yung paborito kong gawin. Bukod sa hindi ako nauumay sa iisang lalaki, dumarami pa yung alagad ko na balang araw uubos sa mga naninirahan sa lugar na to. Hindi mo ako magagawang isa sa kanila. Iba ako sa mga lalaki na uto mo, alam mo yan! Minamaliit mo ba ang kakayahan ng isang tulad ko? Bakit? Ano ka ba? Wala ka namang pinagkaiba sa mabangis na hayop sa gubat. Hindi ka mabubuhay kung hindi ka mambibiktima na mas mababa sa'yo. At kung akala mo malakas ka, nagkakamali ka. Ulol! At tingnan na lang natin kung hanggang saan ang tibay ng utak mo, Dado! Hindi. Teka, huwag mo ko halikan. Teka! Gutom na gutom ka na ba kagad sa dugo, ha? Ang bilis naman. Hindi ko inaasahan yun, Akala ko ba kakaiba ka, Dado? Ang bilis na tapos ng normal na usapan natin, Ikaw kasi ginagalit mo ako, Hindi ko na idedetalye kung paano akong nagpanggap na baliw sa katawan niya. Opo,
Hindi ako tinablan ng panghahawa niya kahit halikan niya pa ako. Dahil may una nang ipinalunok na pangontra sa akin si Lolo Paning. Gayunpaman, ramdam ko pa rin ang pag-iinit ng katawan ko. Kaya nga siguro nagawa ko din ng maayos ang drama ko. Hindi ko itatangging nagre-react ang pisikal kong katawan sa mutyang nasa laway ni Leng. At inaasahan ko na yon dahil nasabihan na ako ni Lolo Paning tungkol doon. Pero yung utak ko, malinaw na malinaw pa ding tumutupad sa plano. Habang hibang na hibang ang halimaw sa ginagawa ko, hindi niya namamalayang na ipapahid ko na din sa katawan niya yung langis na gawa ni Yana. Ibinubuhos ko na sa ulo niya ang natitirang laman ng botelya nang makaramdam siya ng kakaiba. Teka, bakit ang init nito? Ano to? Ano to, ha? Aray, ang init! Ang init! Alisin mo to! Anong problema, Reyna? Hindi ba't mainit na sandali ang hanap mo? Ay ano, literal na mainit. Anong problema? Ayaw mo ba? Anong ginagawa mo sa akin, Dado? Langis niya ng nyog na sinamahan ng dinurog na luyang dilaw. May halong orasyon yan at dasal na maglolo sa tigwar. Hindi ka ba nasasarapan, Reyna? Hindi! Paano? Sinong santigwar ang tinutukoy mo? Aray ko! Wala pang nabubuhay sa bahang to ang makakatalo sa tulad ko, Dado! Pero parang hindi ganun ang mangyayari ngayon. Hindi! Imposible! Ito, Diego. Inumin mo ito. Hindi pa uli ang lahat. Magagamot ka pa. Tigilan mo yan, Dado! Tigilan mo yan, inuutusan kita! Aray! Hindi makagulapay siling sa sakit. Yun ang nakikita kong kalagayan niya noon. Pagulong-gulong siya sa lapag. Habang unti-unti, yung mapuputi niyang balat ay namula na. Hanggang sa tila unti-unti yung nasusunog. Nang minsan niyang subukang punasan, sumama ang balat niya sa pamunas na lalo lang nagpatindi sa dinaranas niya. Hindi ko inaasahang ganun katindi ang epekto ng pinahid kong langis. Ni hindi niya nagawang magpalit anyo. Yan yung nararapat sa yung halimaw ka. Kung sana nakontento ka na lang sa mundo nyo, baka hindi mo pa dinanas yan. Dodo, pre, totoo bang nandito ka? Oo, nananaginip lang ako. Sige lang, pre. Isuka mo lang yan. Giginhawa ka na pagkatapos niyan. Maya-maya pa ay dumating na din doon ang mga katrabaho namin. Pati na sina Lolo Paning at Yana. Isang yungibang hinaroroonan namin at sa pakiwari ko ay nasa liblib na bahagi ng gubat na bahagi ng baryo. Kung nagtataka naman kayo kung paano nila ako nasundan, may espesyal na bagay kasi akong inilalaglag noon sa lupa. Nagagawing guide ng mga hahanap sa akin at sa sikretong lungga ng bangkilan. Tay, mga kuya, Lo, hindi ako pwedeng magkamali. Mga damit nila ang mga to. Hayop ka talaga, Leng. Saan mo sila dinala? Nasa paligid lang sila. Nag-iintay sila ng pag-atake. Huwag mo na siya intindihin na po. Matatapos ang lahat ng ito ngayon. Mabibigyan natin ng hustisya ang nangyari sa pamilya mo. Isa sa mga kasamahan ko naglakad-lakad at sumuri sa loob. Ang bigla na lang humahangos na bumalik. Yun pala, may natagpuan siyang tagong lugar na puro kalansay ng tao. Patakbo namang tinungo ni Yana yon. At doon nga siya tuluyang napaluhod at humagulhol ng iyak. Si Kuya Doming naman, walang pakundangang binuhusan ng gasolina si Leng. Na nooy hindi na makilala dahil halos lusaw na lahat ng balat sa katawan. Ni hindi nagmakaawa ang halimaw na wag siyang patayin. Sa halip ay pumuno pa sa kabuuan ng yungib na yon ang malakas niyang halakhak. Akala niyo mapapatay niyo ako na ganun-ganun lang? Babalik ako at sa pagkakataong yon, mas magiging madugo ang paghihiganti ko. Tandaan niyo yan! Nang tuluyan siyang silaban ni Kuya Doming, tuluyang napalitan ng nakakakilabot na tili ang kanina lang na halakhak niya.
Hanggang sa humina nga yun ang humina. Nang matapos ang sunog, walang naiwang bakas ng halimaw doon. Ultimo kasi alikabok na galing sa kanya ay parang hinigop ng lupa. Natapos ang kasamaan ng bangkilan at mapagpanggap na tao sa baryo na yon. Bago bumalik ulit sa pagtatrabaho, magkakatulong kaming naghukay ng malalim para sa gagawing libingan ng mga kalansay. Pinabendisyonan din yon at ginawa ng napakalaking bato kung saan nakalagay ang pangalan ng mga kalalakihang nawala doon. Mapapayapa na silang tatlo. Sigurado ako maging si inay masaya dahil nabigyan na ng hustisya yung mag-aama niya. At siguradong lubos-lubos yung pasasalamat nila sa'yo, Yana. Dahil isa ka mabuting anak, hindi ka huminto sa paghahanap ng katarungan para sa kanila. Sa palagay mo, Tay, approve na po ba? Siguro naman, sapat nang ialay niya yung buhay niya para matulungan tayong mapatay yung halimaw na yon. Tay, alam kong naririnig niyo ako. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko man mahigitan yung pag-aalagang binigay niyo noon sa anak niyo. Pero sisiguruhin ko namang tutumbasan ko ho yun. At iingatan ko siya gayon din yung magiging anak namin. Ano naman yung tingin mong yan, Yana? Ang bilis mo naman Anak agad? Hindi naman. Kung kailan ka handa, maghihintay naman ako eh. Isa ngayon siguro mas makakabuti na... Uy, ano yung ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod? Yana, sa harap ng puntod ng tatay mo at mga kapatid mo. Pati na rin sa mga kababaryo nyo. Gusto ko sanang tanungin ka kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan yung sarili ko sa'yo. Yana, pwede ba ako maligaw? Yung impit na tawa niya noon, parang kinikiliti ang puso ko. Nang tumango siya ay dinaig ko pa ang nanalo sa loto. Tuluyang naging payapa ang mga gabi sa baryo. Ilang linggong ginamot ni Lolo Paning si Diego, hanggang sa tuluyan siyang maging ligtas sa banta ng pagkaswang. Samantalang si Yana naman, nakikita ko na ding ngumingiti at tumatawa madalas. Yung dating ganda niya ay nahaluan pa ng kinang at aliwalas. Kaya naman lalo lang ako na-challenge na pag-igihin ng panliligaw ko sa kanya. Sa ngayon po ay masaya na akong namumuhay kapiling ni Yana. Malalaki na ang 3 anak namin. At ngayon nga pong darating na March, isi-celebrate namin ang aming wedding anniversary. Si Diego nga pala. Ayun, nakatuluyan din si Isay. Pero 5 taon pa ang nagdaan matapos ang nakakatakot na insidenteng yon. Tuluyang nagbago ang loko at naging obedient na asawa. Hindi ko nga akalaing pwede siyang magbago ng ganon ng dahil kay Isay. Maraming salamat, Miss Clark, sa pagbabahagi ng kwento ko. Wala na po akong mahihiling pa kung hindi ang lumago pa ang inyong mga channels para marami pa kayong mapaligayang tagapakinig. God bless po sa inyong lahat at pag-ingatan nawa kayo ng may kapal sa araw-araw ninyong ginagawa.